Si Rito ay isang walang silbing talunan na masyadong mahina para protektahan ang kanyang minamahal noong bata pa siya mula sa pag-atake ng isang halimaw. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mapagtanto niyang lumalakas siya sa tuwing nakakaramdam siya ng kasiyahan. Kaya, sinimulan niyang makipagsesyon sa mga babae para maging makapangyarihan at sirain ang lahat ng mga halimaw. Nagsimula ang lahat sa isang araw nang si Rito ay nasa isang playhouse kasama ang kanyang minamahal na si Hoshino, na hawak ang kanyang kamay habang tinutokso siya gamit ang mga pick-up lines. Bigla, isang halimaw ang umatake sa kanila at natigilan si Rito sa takot. Kaya sumugod si Hoshino sa harap para protektahan siya, ngunit sinisipsip ng halimaw ang kanyang enerhiya. Gayunpaman, nagulat ang halimaw na hindi siya naapektuhan matapos sumipsip ng napakaraming enerhiya niya, at napagpasyahan nito na si Hoshino ay may mas malakas na enerhiya kaysa kay Nami bago sumabog dahil sa labis na enerhiya. Gayunpaman, napahiya si Hoshino, kaya tumakas siya at nagpasya na ikukulong niya ang kanyang sarili mula sa mga lalaki habang buhay upang maiwasan ang kanyang pagiging susunod na Anghel-Akang. 5 taon na ang lumipas, nagpapahinga si Rito sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigang talunan, na nagsimulang manggulo sa kanya gamit ang pinakabagong magasin ng mga modelo na nakasuot ng kanilang mga bikini. Ngunit galit na lumapit si Hoshino sa kanila at dinurog ang kanilang edukadong magasin habang pinagagalitan sila dahil sa pagtakot sa mga babae gamit ang kanilang mga nakakabahalang yabag. Habang naglalakad si Hoshino papunta sa kanyang upuan, pinag-uusapan ng lahat kung paano siya nagbago at naging isang malamig ang pusong reyna na napupuot sa mga lalaki. Ngunit nalungkot si Rito dahil hindi na siya ang masayahing babaeng minahal niya. Pagkatapos ng klase, hiniling ng isang guro kay Hoshino na magdala ng ilang libro sa kanyang opisina. Ngunit ito ang naglagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon dahil ayaw niyang hawakan ang mga libro ng lalaki na maaaring natapon ang puting gravy nito. Habang naglalakad, napansin ito ni Rito. Kaya, inalok niya itong tulungan siyang buhatin ang mga libro ng lalaki, at pumayag siya. Ngunit sinabihan siyang lumayo ng 1 metro mula sa kanya habang naglalakad sila. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabihan ni Rito si Hoshino na huwag pakialaman ang iniisip ng ibang tao dahil alam niyang siya pa rin ang babae, kahit na nagbago na siya. Ngunit galit niyang sinabi sa kanya na hindi niya talaga siya kilala. Habang sinusubukang tumakas, aksidente siyang nadulas sa hagdan at tumalon si Rito para iligtas siya, ngunit aksidenteng nahawakan niya ang kanyang mga aset, na nagpagulo sa kanyang isipan. Matapos bumagsak sa sahig, sinubukan ni Rito na ipaliwanag na nadulas ang kanyang kamay, ngunit nahihiya pa rin si Hoshino, kaya tumakbo siya sa isang pasilyo upang magpalamig. Habang naglalakad pa uwi si Rito, nakita niya ang isang reporter ng balita sa screen na nag-anunsyo na muling nagpakita ang halimaw na sumisipsip ng enerhiya na tinatawag na Kisayko. Kaya agad na tumakbo si Rito upang harapin ito. Sa pinangyarihan, isang idolo ang nagpakita ng kanyang mga plot armor sa kanyang mga tagahanga. Ngunit nang magsimula silang mawala ng isip, dumating ang Kisayko at ninakaw ang enerhiya ng lahat, dahilan para maglakad sila palayo na parang mga walang buhay na balat. Bigla, dumating si Rito na kumukulo sa galit habang naaalala niya kung paano inatake ng isang Kisayko ang kanyang sarili at si Hoshino noon, at ipinahayag niya na wawakasan niya ang mga halimaw na ito magpakailanman. Habang sinusubukang umatake ng Kisayko, umiwas siya at nagpakalakas gamit ang kanyang Shapey Omnitrix bago pinalipad ang halimaw gamit ang isang napakalakas na suntok na pinunit nito ang kanyang uniforme. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita si Rito sa kanyang tiyuhin na si Joey, isang mababang budget na Tony Stark na lumikha ng kanyang Hero Watch, at hiniling sa kanya na sumali sa Hero Team dahil kailangan nila ng mga bagong miyembro. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Joey na hindi niya magagawa dahil ang Superwatch ay nagko-convert lamang ng enerhiya ng mga kabataan sa kapangyarihan, na ginagawa itong hindi angkop para sa isang nasa katanghaliang gulang na palaboy na tulad niya. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Rito ang kanyang layunin na maging si Eren Jaeger ng kanilang taludtod at sa pamamagitan ng paghihiganti sa uri ng Kisayko para sa pagpapalit kay Hoshino. Dahil dito, naalala ni Rito ang sakit ng pagkawala ng kanyang unang pag-ibig. Kaya, nagpasya siyang humingi ng tawad sa kanya kinabukasan. Gayunpaman, nang humingi siya ng tawad, lumayo ito sa kanya at ginugol ang natitirang araw sa pag-iwas sa kanya. Habang pauwi, sinubukan ni Rito na gumamit ng Talk no Jutsu para patawarin siya ng kanyang crush.
Ngunit biglang bumalik ang Kisayko mula sa nakaraang araw, na nag-iwan kay Hoshino na ganap na natigilan. Gayunpaman, nagpa siya si Rito na hindi na niya hahayaang hawakan siya muli ng mga halimaw at sumugod upang suntukin ito, ngunit pinigilan ng halimaw ang kanyang suntok at itinaboy siya palayo. Dahil dito, napagtanto niya na naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas noong nakaraang araw. Kaya, inihagis niya ang isang basahan sa mukha nito upang harangan ang paningin nito, na nagbigay daan sa kanya upang mahawakan ang kamay ni Hoshino at tumakbo palayo. Gayunpaman, habang hawak ang kanyang kamay, nagsimulang makaramdam ng matinding kirot si Hoshino, ngunit hindi niya lubos maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kalaunan ay nakahanap sila ng mapagtatagwan, at napansin ni Rito na hawak pa rin niya ang kamay ni Hoshino, kaya sinubukan niyang umatras, ngunit hiniling niya Rito na hawakan pa ang kanyang kamay ng kaunti pa. Habang hawak ang kanyang kamay, nakaramdam ng mainit na pakiramdam si Hoshino sa kanyang katawan nang mapagtanto niya na naging sensitibo na siya sa mga lalaki dahil sa kawalan niya ng pakikipag-ugnayan sa isa sa loob ng maraming taon. Nalunod siya sa matinding pagnanais kaya umapaw ang kanyang pribadong fountain at biglang napalakas ang relo ni Rito ng enerhiya ni Hoshino, na lubos niyang ikinagulat. Nang sandaling iyon, bumalik ang Kisayko sa mas malaking anyo. Kaya, naglunsad si Rito at Hoshino ng isang malakas na combo attack, na sumire sa halimaw, ngunit napunit ang kanilang uniforme. Pagkatapos, sinubukan ni Rito na magdiwang kasama si Hoshino, ngunit nakita niyang nabunyag ang kanyang mga malalaking plot armor, at labis siyang nahiya kaya't sinampal niya ito sa mukha. Sa kaibuturan niya, gusto niyang bumalik ang mga bagay-bagay sa dati nilang kalagayan. Kaya, nag-alok siyang tulungan si Rito sa mga laban nito sa hinaharap. Ngunit, nagulat si Rito na tinawag siya nito sa kanyang pangalan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Bigla, dumating ang tatlong kasamahan ni Rito at binigyan si Hoshino ng susi para magsimulang mamuhay kasama ang koponan. Ngunit nainis siya sa katotohanang nakatira si Rito kasama ang tatlong babae. Kaya, sinampal niya itong muli. Maya-maya, sina Hoshino at Rito ay nasa playhouse, at inalis niya ang lahat ng kanyang plot cover habang sinusubukang pigilan siya ni Rito. Ipinaalala niya sa kanya na siya ang nagsabing kailangan ng enerhiya para talunin ang Kisayko at inilagay ang kanyang kamay sa katawan nito habang sinasabing para ito sa kapayapaan ng mundo. Ngunit nang simulan niyang pisilin, nahiya siya. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Rito at nagpasalamat sa langit na panaginip lang ito. Ngunit naramdaman niyang may gumagalaw sa mga kumot. Kaya itinaas niya ito at nakitang aso niya pala ito, si Ranba. Habang hinahawakan si Ranba, napansin niyang may nginunguya ang aso. Kaya kinuha niya ito at nakitang pares ng plot cover, na labis niyang ikinagulat. Bigla, isa sa mga kasamahan niya sa koponan na nagngangalang Mumo ang pumasok sa silid, hinahanap ang nagnakaw ng kanyang mga plot protector, para lamang makita ang mga ito sa mga kamay ni Rito. Agad niyang inagaw ang mga ito mula sa kanya, at inakala ni Rito na sasampalin niya ito na parang isang tipikal na rom-com girl. Ngunit sa halip, sinabihan niya itong magtanim ng ilang tapang at nakawin ang mga plot cover ng mag-isa sa susunod. Nang sandaling iyon, isa pang miyembro ng koponan na nagngangalang Sura ang sumulpat mula sa ilalim ng mga kumot ni Rito, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa kanyang silid ng inaantok. Kaya ipinaliwanag niya na nag-sleepwalk ang babae papunta sa kanyang silid sa ikamilyong pagkakataon. Di nagtagal, nagpapahinga si Rito sa sala nang dumating ang ikatlong kasamahan sa koponan, si May, at inabutan siya ng kape, dahilan para maisip niya na siya lang ang disenteng tao sa kanilang bahay. Habang sinusubukan ni May na pakainin si Ranba ng almusal, isa sa mga pagkain ang nahulog sa kanyang damit, at agad na sinamantala ng aso ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang uniforme at pagpipiste sa kanyang mga aset. Nang mapagtanto niyang narinig ni Rito ang kanyang mga sigaw ng kasiyahan, agad siyang nahiya at humingi ng tawad sa pagpapakita sa kanya ng isang bagay na hindi maganda. Ngunit sinabi ni Rito na chill lang dahil wala siyang nakita. Habang paalis si Rito papuntang paaralan, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa katotohanang hindi nananatili si Hoshino sa base ng koponan ng superhero kahit na miyembro ito. Sa kanyang unang pagkikita sa koponan, natuwa ang tiyuhin ni Rito na si Joey na sa wakas ay nakahanap na sila ng bagong miyembro. Nang tanungin niya kung kailangan ba nilang lahat na tumira sa iisang gusali, ipinaliwanag niya na ang emergency deployment ay bahagi ng pagiging isang superhero.
At sinabihan siya ni Mumo na makipagkasundo sa team dahil pareho silang mga bayani. Gayunpaman, ikinatuwiran ni Hoshino na mali siya. Kaya, ipinaliwanag ni Joey na lahat sila ay may kakayahan na maging bayani dahil lahat sila ay may malakas na enerhiya. Nahiya siya ng husto kaya't lumabas siya ng silid, sinasabing nagsasalita lang siya ng kalokohan. Kaya, hiniling ni Joey kay Rito na tulungan siyang kumbansihin. Sinabi ni Rito na imposible ito dahil sa galit niyang tugon. Ngunit nagmakaawa si Mumo na gawin ito at ipinaalala sa kanya na kailangan nila ng 5 miyembro para maging isang maayos na hero team. Sa kasalukuyan, naghihintay si Rito sa istasyon ng tren nang bigla niyang marinig ang isang Kisayko na umaatake sa malapit. Kaya, tumakbo siya para sumagip. Samantala, napansin ng Kisayko na may isang babae na nakasuot ng napakaikling palda. Kaya, ginamit nito ang kapangyarihan nito para pahabain ito. At dahil dito, hindi komportable ang babae. Bigla, tumalon si Rito at sinira ang halimaw gamit ang isang Detroit Smash, ngunit nawala bago pa man siya mapasalamatan ng babae dahil ayaw niyang makita nito ang kanyang launcher. Pagkatapos magpalit ng ekstrang uniforme, pumasok siya sa paaralan at ipinaalam sa kanya ng kanyang mga kaibigan na pinabagsak lang ng Iron Maiden na si Hoshino ang isang lalaki at inilantad ang history ng browser nito sa klase. Sa kabila nito, masayang binati siya ni Rito, ngunit natarante siya at tumakbo palayo. Nagsimulang humingi ng mga tips sa Riz ang mga kaibigan ni Rito, ngunit naalala niya ang pangakong ginawa niya kay Hoshino. Noong nakaraang araw, nahuwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanilang engkwentro. Habang naglalaro ng sports, may daladalang kahon si Hoshino sa bakuran, ngunit biglang dumating si Rito at sinabi sa kanya na hinilingan siyang kumbansihin siyang sumali sa team. Agad siyang nagsimulang maglakad palayo, ngunit inamin niya na ang pagpapalaban sa kanya na siyang sanhi ng kanyang trauma ay magiging malupit. Kaya, ngumiti siya at tinanong siya kung bakit niya sila nilalabanan sa simula pa lang. Sinabi ni Rito na sa tingin niya ay iba sana ang kanilang relasyon kung hindi nila nakatagpo ang Kisayko na iyon noong araw na iyon. At sa katulad na paraan, ang mga Kisayko ay sum-iron ng napakaraming iba pang mga relasyon, kaya naman hindi niya sila patatawarin sa pagnanakaw ng emosyon ng tao. Pagkatapos ay itinuro niya na ang kanyang tiyuhin ay madidismaya sa pagkawala ng isang miyembro, ngunit tiniyak sa kanya na aayusin niya ang mga bagay-bagay sa kanya bago umalis. Isang araw, sa kanilang mga nakaraang taon, sina Rito at Hoshino ay nagpapahinga sa playhouse, at bigla siyang hiniling sa kanya na makipaglaro sa kanya para makita kung kaninong puso ang mas mabilis na tumitibok. Pumayag si Rito, kaya inilagay niya ang kamay nito sa kanyang asset, ngunit agad itong tumalon palayo, sinasabing mali ito. Kaya, iminungkahi niya na makinig na lang. Habang pinagdikit nila ang kanilang mga katawan sa isa't isa, itinuro ni Hoshino na ang puso ni Rito ay tumitibok ng napakabilis. Ngunit napansin din niya na ang kanyang puso ay tumitibok din ng kasing bilis, kaya't napagpasyahan niyang dapat magtapos sa tabla ang laro. Bumalik sa kasalukuyan, biglang narinig ni Hoshino ang mga estudyanteng natataranta dahil sa isang halimaw na nagpakita. Habang pinapanood ang mga estudyanteng tumatakbo, naalala niya ang mga salita ni Rito at ito ang nag-udyok sa kanya na tumakbo upang tulungan sila. Habang nagpapatrolya ang Kisayko sa paaralan, nakita niya ang lalaking pinahiya ni Hoshino kanina na nagtatago sa isang kamalig. Kaya, kinaladkad niya ito papunta sa bakuran at inakusahan itong sinusubukang pasayahin lamang ang mga tagahanga sa kanya. Habang naghahanda ang Kisayko na tapusin siya, naalala ni Hoshino ang mga salita ni Rito kanina, at nagpasya siyang aayusin ang mga bagay sa lalaki mismo. Kaya, nagmadali siyang lumabas at hiniling sa halimaw na kunin na lang ang kanyang enerhiya. Nagulat ang Kisayko na isang ordinaryong sibilyan ang tumatayo sa kanya at napansin niya na nanginginig si Hoshino, ngunit iniunat pa rin niya ang kanyang matalas na buntot upang nakawin ang kanyang enerhiya. Gayunpaman, biglang dumating si Rito at pinigilan ang kanyang buntot bago siya sinira gamit ang isang malakas na suntok na estilo ni Saitama, na sum-iron sa kanyang uniforme gaya ng dati. Gayunpaman, napansin niya na nasira rin ang gamit ni Hoshino. Kaya, humingi siya ng paumanhin sa paggamit ng labis na lakas bago siya kinaladkad palayo upang maiwasan ang mga taong papalapit. Habang nagtatago, napagtanto ni Hoshino na ang kanyang walang suot na katawan ay dumidiin kay Rito at ang pakiramdam ay tumama sa kanya na parang isang bullet train, na naging dahilan upang umulan ang kanyang mga fountain.
Habang nagsusuot sila ng ilang bagong damit, sinabi niya kay Rito na sa wakas ay nagpasya na siyang sumali sa superhero team, ngunit binalaan niya itong huwag gamitin siya or ang iba pang mga babae upang mang-alap ng enerhiya. Bigla, tinulungan ng avatar si Rito sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang agos ng hangin, na nagpalipad sa kanyang damit, na nagpapakita sa kanya ng kanyang mga plot armor. Pagkatapos ng klase, dinala ni Rito si Hoshino sa base at masayang isinama siya ng mga babae para sa isang paglilibot. Nang gabing iyon, nakahiga si Rito sa kanyang kama, ngunit biglang tumunog ang alarma at ang mga bayani ay ipinadala upang pigilan ang isang higanteng psycho sa lungsod. Nang sandaling iyon, bumukas ang lupa at ipinadala si Rito sa banyo kung saan siya ay nahulog sa ibabaw ng mga aset ni Hoshino. At ito ay nagpagalit sa kanya ng labis kaya't naglabas siya ng isang alon ng aura na pumuksa sa mga psycho. Pagkalipas ng ilang araw, may ilang psycho na nagnanakaw ng ilang damit pantulog sa isang lugar sa bayan, ngunit biglang dumating si Rito upang pigilan sila. Gayunpaman, tinakpan nila ang lugar ng isang kakaibang kulay rosas na hamog, na gumambol kay Rito, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa kanya. Sa kasamaang palad, nabangga ng mga halimaw si Mumo, na pinagalitan sila dahil sa pagnanakaw ng kanyang mga takip ng plot bago sila pinalipad gamit ang isang sunod-sunod na mababang kalidad na sipa ni Sanji. Isa sa mga psycho ang lumapag sa labas mismo sa harap ni Hoshino, na nagsimulang magpanik hanggang sa sinabihan siya ni Mumo na tapusin ito. Sumugod si Hoshino at sinuntok ang insekto, ngunit ang kanyang tama ay walang naging pinsala, at agad na natanggal ng halimaw ang kanyang mga pantakip sa plot bago tumakas. Kinabukasan, lahat ay nagpapahinga sa sala, ngunit si Hoshino ay nalulungkot pa rin sa kung gaano siya natalo laban sa mga magnanakaw. Kaya, inalo siya ni Mei sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na baguhan pa rin siya. Gayunpaman, sinabi ni Sura na kakaiba na bigla siyang nakaranas ng dysfunction sa larangan ng digmaan matapos magpakita ng God-tier na kapangyarihan noong isang araw. Kaya tinanong ni Mumo si Hoshino kung nakakaipon ba siya ng enerhiya sa pamamagitan ng paggawa ng mga kakaibang bagay kasama si Rito. Inaangkin ni Hoshino na hindi pa niya ginagawa ang ganoong bagay. Kaya ipinaalam ni Mumo sa kanya na tungkulin niya bilang bayani na magtuon sa kanyang mga hangarin sa buhay araw-araw at iminungkahi na gumamit siya ng mga magasin na may pinag-aralan upang makabuo ng enerhiya. Gayunpaman, tumanggi si Hoshino, sinabing hindi siya lalaki at hindi niya maiisip na ang isang babae ay gagawa ng isang bagay na walang kahihiyan. Bigla, hinawakan siya ni Mumo habang tinatanong kung paano niya nagagawang tawaging walang kahihiyan ang ibang tao. Ngunit pinigilan siya ni Mei at ipinaliwanag kay Hoshino na kinasusuklaman ni Mumo ang mga babaeng may mas malalaking asset kaysa sa kanya. Pagkatapos ay pinagalitan siya ni Mumo dahil sa pagtawag sa kanila ng walang kahihiyan dahil lahat sila ay may paniniwala bilang mga bayani, ngunit pinalo ni Sura ang ulo ng babae gamit ang isang libro habang sinasabihan si Hoshino na huwag siyang pansinin. Maya-maya, nakahiga si Mumo sa kama na may amoy ng pagkainis sa katotohanan na sinasayang ni Hoshino ang lahat ng iyon at nakakita siya ng isang magasin ng kanyang kapatid na babae na si Sonoka, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang nakaraan. Noon, nakakuha si Mumo ng perpektong marka sa paaralan at sinira ang napakaraming track record kaya't nakakuha siya ng rekomendasyon sa track and field para sa universidad. Sa kabila nito, lahat ng mga lalaking gusto niya ay umibig sa kanyang ate at tinatrato siya na parang isang NPC. Sa kasalukuyan, nararamdaman ni Mumo na naiirita siya kay Hoshino dahil naaalala niya ang kanyang kapatid. Ngunit nakakita siya ng isang libro na nagpapakita ng ilang mga pamamaraan ng asset massage, na labis niyang ikinainis kaya't itinapon niya ito. Lumapag ang libro sa remote, na bumukas sa telebisyon, na nagpapakita ng isang programa kung saan itinataguyod ng host ang ilang mga pamamaraan para mapalaki ang mga asset, at naramdaman niya na iyon mismo ang kailangan niya. Pagkatapos umalis ng lahat papuntang paaralan, sinunod ni Mumo ang mga tagubilin na ibinigay ng programa sa telebisyon sa pamamagitan ng pagmamasahe sa kanyang mga asset gamit ang soy milk, at napagtanto niya na nasisiyahan siya sa pakiramdam. Kalaunan ng araw na iyon, bumalik si Rito mula sa paaralan at dumiretso sa shower, ngunit nakita niya si Mumo na walang suot at mahina matapos uminom ng soy milk. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nahulog sa bathtub. Kaya, hiniling niya kay Rito na tulungan siyang makatayo.
Habang ipinulupot nito ang mga kamay sa kanyang mga balakang, natuwa siya dahil sa wakas ay naranasan na niya ang masahe ng lalaki na nabasa niya. Ngunit bigla siyang hinayla palabas ng bathtub, dahilan para mas lalong hamina ang loob niya. Sumandal siya sa katawan nito at tinanong siya kung mas gusto ba niya ang mga babaeng may mas malalaking asset bago bumalik sa kanyang katinoan, at ipinaliwanag na pinapraktis niya ang teknik na natutunan niya sa telebisyon. Nang makitang nahihiya siya, sinabi niya sa kanya na malaya siyang gumamit ng banyo sa anumang paraan na gusto niya at nangako na hindi niya sasabihin kahit kanino. Gayunpaman, itinuro niya na bumangon na ang kanyang rocket launcher. Kaya, itinago niya ang kanyang kumikinang na relo at tumakbo palayo. Ngunit masaya si Mumo dahil mayroon na siyang kumpirmasyon na kaya niyang magpa-inlove ng isang lalaki ng walang malalaking asset. Ilang panahon na ang nakalipas, nakipagkita si Joey sa kanya at sinabing gusto niya itong i-recruit para sa Earth Defense Force, ngunit binaliwala niya ang kanyang mga salita, at sinabing ang kanyang kapatid ay may talento. Gayunpaman, nilinaw ni Joey na siya ang gusto niyang makita dahil mas malaki ang potensyal nito na maging bayani kaysa sa kanyang kapatid. At ito ang nagpasaya sa kanya dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng isang bagay na kaya niyang talunin ang kanyang kapatid. Bumalik sa kasalukuyan, umuwi si Hoshino at agad na sumugod si Mumo sa sala upang ideklarang hindi siya susuko sa pagsisikap na i-upgrade ang kanyang katawan. Ngunit nakita niya sa telebisyon na ang mga pamamaraan ng kanyang palabas ay napatunayan ng epektibo. Kinabukasan, pagkatapos ng klase sa paglangoy, nagsimulang magreklamo ang ilang mga babae sa locker room na nawawala ang kanilang mga plot protector, at nakita ni Hoshino ang Kisayko sa silid, kaya hinabol niya ito. Habang hinahabol ang insekto sa pasilyo, naalala ni Hoshino kung paano siya nito natalo noong huling engkwentro nila at napagdesisyonan na wala siyang kakayahan para maging bayani. Mabuti na lang at dumating si Rito at hiniling sa kanya na iwan na lang sa kanya ang iba, ngunit nagtataka siya kung bakit laging sumusulpot ito sa tamang sandali gayong siya ang pinakamalayo mula kay Superman hanggat maaari. Sinira ni Rito ang Kisayko gamit ang isang suntok, nasira ang kanyang damit, at ibinalik niya sa kanya ang mga plot cover, ngunit sinabi niyang hindi ito kanya. Gayunpaman, biglang sumulpat ang ilang mga babae at inakusahan si Rito ng ilang mga gawain. Kaya, nagsinungaling si Hoshino para sa kanya na ang tunay na magnanakaw ay tumakas lang sa bintana. Pagkatapos ng klase, namili si Hoshino kasama ang kanyang mga kaibigang babae, at nagulat silang lahat na biglang nagkaroon ng interes ang malamig na reyna sa isang bagay na pambabae, ngunit pumili pa rin sila ng isang pares ng plot cover para sa kanya. Habang isinusuot niya ang mga ito, tinukso nila siya, sinasabing sinusubukan niyang nakawin ang atensyon ng lalaking gusto niya, ngunit sinabi niyang wala siyang gusto. Nang gabing iyon, mahimbing na natutulog ang lahat, ngunit biglang nagising si Rito nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Kaya, inakala niyang si Ron ba iyon? Gayunpaman, si Hoshino pala iyon, na nagpakita sa kanya ng kanyang bagong gamit bago nag-alok na humiga sa kama kasama niya upang bumuo ng enerhiya. Habang nakahiga, naalala ni Hoshino ang isang araw noon nang matulog siya sa bahay nito at sinubukan siyang halikan habang natutulog ito, ngunit bigla itong nagising at sinimulan siyang kulitin. Nagsinungaling ito na gusto lang niyang magsulat sa mukha nito. Kaya, pinayagan siya nito. At labis siyang nataranta kaya isang salita lang ang isinulat niya sa kamay nito, na nagpaisip sa kanya na isa itong talunan. Bumalik sa kasalukuyan, naisip ni Hoshino na hindi na sila katulad ng dati noong middle school. Ngunit biglang kinuha ni Rito ang kanyang mga plot armor at nagsimulang maglaro gamit ang mga ito. Kahit na labis siyang na-excite, pinigilan niya ang pagsigaw dahil madyay gising ito sa lahat. Gayunpaman, biglang tinanggal ng mga kamay ang mga plot cover. Kaya lumingon siya upang sawayin si Rito at nakita lamang na si Sura pala ang matagal nang naglalaro sa kanya. Habang nasa kama, nagsimulang isipin ni Hoshino si Rito, at labis siyang nataranta kaya't sinuntok niya ang kanyang unan, na nagdulot ng isang napakalaking alon ng enerhiya na tumama sa kalawakan. Kalaunan sa kabundukan ng Chichibo, ipinaalam ng pinuno ng Kisayko sa kanyang tatlong general na lahat ng Kisayko na ipinadala sa lugar ni Rito ay nullipol na at hiniling sa kanila na ipaalala sa kanya ang layunin ng kanilang mga uri. Sinabi nila na ang kanilang layunin ay lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang enerhiya, na kailangan nilang palaganapan at pagkatapos ay sakupin ang planeta. Kinumpirma ng pinuno na tama sila,
ngunit itinuro na ang kanilang unang hakbang ay ang pagpuksa sa mga superhero. Kaya, tiniyak sa kanya ng general na mayroon silang plano na lipulin sila. Di nagtagal, dinukot ng mga Psycho si May at pinagbantaan na wawakasan ang kanyang buhay kung hindi niya ihahayag ang lokasyon ng kanyang mga kasama, ngunit sinabi ni May na hindi siya kailanman magsasalita. Gayunpaman, naglabas ang Psycho ng ilang espesyal na asido sa buong katawan niya, na tumunaw sa kanyang mga damit at nagpasimula sa kanyang pag-aayos at nagpahayag na disiplinahin niya si May para hindi na niya muling malabanan ang Psycho. Napagtanto ni May na luto na siya, kaya nagsimula siyang magmakaawa sa kanyang mga kasamahan sa koponan na iligtas siya habang ang asido ay bumabagsak sa kanyang katawan. Mabuti na lang at tumunog ang kanyang alarma at nagising siya at nakitang panaginip lang ang lahat, ngunit napansin niyang tinatrato ni Ronba ang kanyang katawan na parang candy. Di nagtagal, pinatuyo ni May ang kanyang buhok habang sinisisi ang sarili sa pagpapapanaginip sa kanya ng kakaibang panaginip. Ngunit biglang dumating si Rito at ang kanyang puwersang Riz ay nagpatalon sa kanya sa lupa. Maya-maya, dumating si May sa kanyang paaralan, ngunit ang kanyang puso ay mabilis pa rin dahil sa naunang engkwentro sa alpha male. Bigla, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Chia at binati siya sa pamamagitan ng pag-flip ng kanyang palda bago siya tinutokso tungkol sa kulay ng kanyang mga pabalat ng plot. Habang pinapagalitan siya ni May, tinanong ni Chia ang tungkol sa mga itim na tights na karaniwan niyang suot, ngunit sinabi ni May na nakalimutan niya ang mga ito sa bahay dahil masyadong abala noong umagang iyon. Habang naglalaro ng sports, nagpakita si Chia ng ilang dance moves sa court, at pinuri siya ng mga babae sa stands, ngunit sumayaw si May na parang unggoy na sawi ang utak at natamba. Nang makita ito, pinatigil ni Chia ang musika at nagmadaling tingnan siya. Ngunit ang lahat ng iba pang mga babae ay nagchichismisan tungkol sa kung paano si May ay isang clumsy na talunan na nagdudulot lamang ng gulo kay Chia. Habang kumakain, nalulumbay si May sa kanyang sariling kawalang halaga. Ngunit sinabi sa kanya ni Chia na marami siyang kalakasan na hindi nakikita ng iba. Nang tanungin ni May kung ano ang ibig niyang sabihin, nagsimulang magsalita si Chia tungkol sa lahat ng plot armor sa katawan ni May at hiniling sa kanya na subukan ang ilang mga club na maaaring magbukas ng kanyang nakatagong talento. Ngunit sinabi ni May na magiging paakit lamang siya sa ibang mga miyembro ng club. Samantala, nakasalubong ni Rito ang isang Psycho sa isang eskinita at hiniling dito na sumuko, inaakalang na-corner na niya ito. Ngunit isiniwalat ng Psycho na mayroon itong mga espesyal na galami at atake. Sa paaralan ni May, inanunsyo ng isang guro sa radyo na may nanghihimasok sa bakuran ng paaralan at sinabihan ang lahat na lumikas papunta sa gym. Ngunit nagsimulang umilo ang relo ni May, na nagparamdam sa kanya na may nagpakita na isang Psycho. Agad siyang tumakbo palabas at pinigilan ang isang Psycho sa pananakit sa ibang mga estudyante bago ipinahayag na tatapusin niya ito. Dahil dito, napagtanto ng May na isa siya sa mga bayani, ngunit bigla niyang naipasok ang kanyang galami sa kanyang uniforme, na nagparamdam sa kanya ng parehong uri ng pakiramdam na naranasan niya sa kanyang panaginip. Gayunpaman, pinunit ni May ang galami at sinabing nakahinga siya ng maluwag na ang panaginip ay hindi naging isang propesya. Habang nakahawak siya sa galami, narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagsasabi sa kanya na dinudurog niya ito at isang mukha ang lumabas mula sa kanyang plot armor, na nagparamdam sa kanya na si Rito iyon. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari sa kanya, ipinaliwanag niya na bigla siyang nagising ng ganoon dahil ang Psycho na kanilang kinakaharap ay may kapangyarihang gawing galami ang sinumang taong mahawakan niya. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang lahat ng iba pa niyang galami ay mga estudyante ng paaralan. At sinusuportahan ng Psycho ang kanilang teorya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na may kapangyarihan siyang gawing mga galami ang mga taong gumagamit ng enerhiya, na maaari ring gawing mga galami ang ibang mga tao. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake ng galami kay May, ngunit ipinahayag ni May na paprotektahan niya ang lahat sa paaralan bago magpaputok ng isang malakas na sonic beam na Sum-Iris sa Psycho. Habang nagdiriwang si Rito, bigla siyang nag-transform muli bilang isang tao at ang kanyang bigat ang dahilan kung bakit sila nahulog sa isa sa mga pinakasikat na posisyon sa browser. Bigla, ang iba pang mga galami ay nag-transform muli bilang mga babae, at nang makita nila si Rito na nakabitin ang kanyang launcher, agad silang nagpatunog ng alarma. Kaya, tumakbo siya palayo sa paaralan.
Habang tinatakpan ng isang estudyante si May, pinanood ni Chia mula sa pasilyo at natuwa siya na sa wakas ay nakahanap na si May ng isang bagay na mahusay siya. Nang gabing iyon, nagpapahinga si Rito sa sopa nang dumating si Hoshino at humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali noong nakaraang gabi, ngunit hindi makapag-concentrate si Rito dahil ang kanyang mga plot armor ay nakatitig sa kanya ng diretso sa mukha. Nang ipaalam niya sa kanya, agad siyang umatras dahil sa kahihiyan at tinawag siyang weirdo. Ngunit biglang kinuha ni Sura ang kanyang asset at sinabing natagpuan na niya ang perpektong bida bago umalis ng silid. Habang iniisip niya kung ano ang nangyayari, biglang dumating si May at nagtanong kung ano ang nangyayari. Matapos niyang isalaysay ang nangyari sa kanya, ipinaliwanag ni May na nagkagusto na si Sura sa kanya, at nakisali si Mumo sa pamamagitan ng pagbubunyag na madalas gumuhit si Sura ng mga bagay sa kanyang silid, na hindi niya sigurado. Biglang kinuha ni Mumo ang isang kahon ng gatas ng soya at inalok na gamitin ang kanyang mga nakakainis na pamamaraan sa masahe sa mga plot ni Hoshino, ngunit hindi sinasadyang natapon niya ang ilan kay May, na naging dahilan upang linisin siya ng aso sa isang magandang paraan. Maya-maya, nakakita si Hoshino ng isang libro na may mga drawing sa pasilyo. Ngunit biglang dumating si Sura at kinuha ang notebook, dahilan upang mapagtanto ni Hoshino na kanya pala iyon. Pinuri ni Hoshino ang kanyang husay sa pagguhit, ngunit ipinaliwanag ni Sura na ang pagguhit ng mga kakaibang larawan ang kanyang pinagmumulan ng enerhiya, na siyang ikinababalisan niya dahil sa palagay niya ay makikita ito ng iba na kakaiba. Kaya, binigyan siya ni Hoshino ng isang pep talk at nangakong hindi kailanman sasabihin kahit kanino. Gayunpaman, dahil nakita na ni Hoshino ang kanyang nakakahiyang panig, hiniling niya kay Hoshino na ipakita rin sa kanya ang kanyang nakakahiyang panig. Kaya, nag-post si Hoshino suot ang kanyang birthday suit habang iginuguhit siya ni Sura. Bigla, tinawag ang mga bayani upang huminto sa Kisayko na nagpakita sa isang bookstore, at dumating si Rito upang tawagin ang mga babae, ngunit napunta sa ibabaw ni Sura sa isang kakaibang posisyon, na naging dahilan upang bugbugin siya ni Hoshino. Pagdating nila sa bookstore, inutusan ni Rito sina Mumo at May na ilikas ang mga sibilyan habang siya at ang dalawa pa ay pumasok sa loob. Pagpasok nila, nakakita sila ng ilang maliliit na insekto na kumakain ng mga libro, at nagsimulang tumakbo ang Kisayko, ngunit hinabol siya ni Rito, at sinira ni May ang mga maliliit na insekto gamit ang kanyang mga super wing. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hoshino na dalhin ang clerk sa ligtas na lugar bago pumunta sa Plus Ultra at sirain ang iba pang mga insekto, ngunit biglang tinusok ng clerk si Hoshino sa leeg. Sa labas, nilipol ni Rito ang Kisayko, ngunit biglang dumating si Sura at ipinaalam sa kanya na nabihag na si Hoshino. Sa base ng Kisayko, inutusan ng amo ang kanyang mga allopiers na kunin ang enerhiya ni Hoshino. Ngunit naghanda si Narito at ang iba pa upang hanapin siya. Humingi ng tawad si Sura sa iba dahil siya ang kasama ni Hoshino noong siya ay nabihag, ngunit sinabi ni Rito na hindi niya kasalanan dahil wala sa kanila ang nakakaalam na gagawa ng ganoong bagay ang Kisayko. Sinabi ni May na lahat sila ay nag-aalala tungkol kay Hoshino, ngunit napansin nila na kakaiba ang kinikilos ni Mumo. Kaya, tinanong nila siya kung ano ang problema, at sinabi niyang wala lang iyon. Gayunpaman, nababahala siya na hindi silang lahat makakalaban. Kaya, iminungkahi niya na dapat silang maging maingat at mag-ipon ng enerhiya bago iligtas si Hoshino dahil maaaring sila ay nakapasok sa isang patibong. Inamin ni Sura na tama siya, ngunit tinanong ni May kung paano nila ito magagawa. Kaya, tinawag niya ang mga babae sa isang malapit na kamalig at hiniling kay Rito na manatili. Sa loob ng kamalig, naguluhan sina May at Sura sa mga pamamaraang iminungkahi ni Mumo dahil sa palagay nila ay siya lamang ang makakakuha ng enerhiya mula rito. Ngunit ipinaalala sa kanila ni Mumo na ang pagiging bayani ay tungkol sa pagtulong sa kanilang mga kaibigan, kaya pumayag silang sumang-ayon dito. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang mga babae sa kamalig na kumikinang ang kanilang mga gamit, at ibinigay nila kay Rito ang kanilang mga pares ng plot cover. Tuwang-tuwa si Rito sa gulat, ngunit sumulpat si Mumo sa likuran niya at ipinaliwanag na ang tensyon na nararamdaman nila ngayon habang nasa komando ay dapat magbigay sa kanila ng dagdag na enerhiya. Ngunit sinabi niya na panalo lamang ito para sa kanya. Napagtanto niya na nakita siya ni Rito bilang kanyang asset na naging karagatan noong sinusubukan niyang tipunin ang enerhiya. Kaya nahiya siya at tumakbo upang salubungin ang iba.
Pagkatapos ay tinawag sila ni Rito upang sumama sa kanya at nangako na siya ang magiging kalasag nila kung sakaling mapunta sila sa panganib. Gayunpaman, habang nasa biyahe ng boss, napunta si Rito sa gitna ng lahat ng kanilang mga pakana. Nang gabing iyon sa base ng Kisayko, nakadina si Hoshino at tinanong niya ang isang babaeng may salamin kung bakit siya nakipag-alyansa sa mga Kisayko kahit na tao siya. Gayunpaman, isiniwalat ng babae na hindi siya tao at nag-transform muli sa kanyang anyong Kisayko bago ipinaliwanag na gumamit siya ng isang kasanayan na tinatawag na mimicry, na nagpapahintulot sa Kisayko na baguhin ang kanilang mga anyo upang umangkop sa mga ekosistema ng daigdig. Ang kasanayang ito ay nagbigay daan sa ilan sa kanila na tumalon sa lipunan ng tao at magsagawa ng mga pagbabago mula sa loob. Sinabihan ng Kisayko ang kanyang mga allopiers na tingnan si Hoshino habang siya ay papunta upang magulat sa reyna. Ngunit nang umalis siya, hinikayat ni Hoshino ang gwardya sa pamamagitan ng pag-arte na parang si Ivana. Nang pinakawalan siya ng gwardya, pinatumba siya ni Hoshino ng bato at naglakad papunta sa pasilyo kung saan bigla siyang napuno ng malabong damdamin. Samantala, dumating si Rito at ang iba pa sa isang lugar na malapit sa base ng kaaway. Pagbalik sa base ng kalaban, dumating si Hoshino sa isang kakaibang silid kung saan biglang niyakap siya ng isang babaeng demi-human na nagngangalang Chacha. Humingi ng tawad si Chacha at ipinaliwanag na ganoon ang ginawa niya dahil si Hoshino ang unang taong nakita niya sa loob ng ilang panahon. Tinanong ni Hoshino kung kasama niya ang mga Kisayko, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang panganay ng reyna ng Kisayko, ngunit sinabing isa siyang supling na natigilan na ipinapanganak minsan sa bawat 1,000 taon at hindi siya kakampi nila dahil ikinulong nila siya sa silid na iyon hanggat naaalala niya. Nang tanungin ni Hoshino kung bakit, ipinaliwanag niya na hindi nila siya nakikita bilang isang Kisayko dahil ang kanyang pisikal na makeup ay mukhang iba sa kanyang mga kapatid at hiniling kay Hoshino na palayain siya upang ma-explore niya ang mundo, at makuha ang mga tao tulad ng ginagawa nila sa kanyang paboritong soap opera. Pagkatapos ay inihayag niya na nilalayo niyang pigilan ang plano ng mga Kisayko na lipulin ang sangkatauhan at muling nagmakaawa kay Hoshino na tulungan siya. Kaya sa wakas ay pumayag si Hoshino. Samantala, dumating si Rito at ang iba pang bayani sa pasukan ng base ng kalaban, at nagpasya silang maglunsad ng isang buong pag-atake dahil lahat sila ay nabigyan ng enerhiya. Nagpasya si Rito na unang pumasok at asikasuhin ang sinumang Kisayko sa loob habang hinahanap ng mga babae si Hoshino, at lahat sila ay sumugod upang isagawa ang plano. Ilang minuto ang lumipas, sumugod si Rito sa isang silid kung saan 2 Kisayko ang nagre-relax at pinaslang ang isa sa kanila gamit ang isang supercharged beam, at hinabol siya ng kanyang partner gamit ang kanyang mga roach minion upang pigilan siyang maabot si Hoshino. Gayunpaman, pinalabas siya ni Mei gamit ang kanyang sonic cannon, at winasak ni Sura ang mga maliliit na insekto gamit ang kanyang wing attack, ngunit biglang dumating ang 2 pang Kisayko upang harapin ang mga babae. Nagpasya si Mumo na harapin ang mga ito at nag-iwan ng isang sipa na sabay na Sum-Ira sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng isang pagsabog. Sa kabilang silid, ipinaliwanag ni Hoshino kung paano niya binubuo ang kapangyarihan gamit ang enerhiya kay Chacha, at nangako si Chacha na tutulungan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang natatanging kakayahan na maglabas ng mga pheromone na nagpapadali sa ibang mga species na madama ang enerhiya. Habang inilalabas niya ang mga pheromone, biglang nalunod si Hoshino sa pagnanais at tinatrato ni Chacha ang kanyang katawan na parang popsicle upang matulungan siyang maabot ang kanyang breaking point. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minutong paggawa nito, wala pa ring reaksyon mula sa kanyang kagamitan. Kaya, ipinaalam ni Chacha sa kanya na dapat niyang isipin ang launcher ng lalaki habang ginagawa ang proseso. Nahiya si Hoshino at tinawag siyang baliw, ngunit pinayuhan siya ni Chacha na maging tunay na siya upang makaligtas siya sa engkwentrong ito. Bigla, may narinig silang ingay sa malapit, at napagtanto ni Hoshino na inililigtas siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya, masayang sinabi niya kay Chacha na tatakas sila. Gayunpaman, dumating ang Kisayko na may malademonyong malalaking kanyon sa katawan at sinabi sa kanila na hindi sila pupunta kahit saan. Habang hawak niya si Hoshino, sinubukan ni Chacha na i-freeze siya, ngunit natambush siya at tinawag siyang traidor dahil sa pagtatangkang tumulong sa isang tao. Binanggit ni Chacha ang katotohanan na hindi nila siya nakita bilang isa sa kanila. Kaya,
Ipinaliwanag ng masamang Kisayko na ang mga mutasayo na tulad niya ay karaniwang nasisira at ang tanging dahilan kung bakit siya buhay ay dahil siya ang prinsesa. Habang papalayo siya kasama si Hoshino, lumingon si Hoshino at nangako kay Chacha na babalik siya para sa kanya, ngunit biglang sumara ang pinto sa likuran niya. Di nagtagal, sinalubong ng mga Kisayko si Rito at nagbanta na wawasakin si Hoshino kung hindi ito susuko. Kaya, isinuko ni Rito ang kanyang gamit at hiniling sa kanila na palayain siya. Ipinaalala sa kanya ni Hoshino ang kanyang layunin na wasakin lahat ng Kisayko, ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang maramdaman ang sakit ng panonood sa kanya na masaktan muli habang pinipigilan siya ng isa pang Kisayko. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang pagkakaroon ng labis na enerhiya ay hindi dapat ikahiya, kundi isang magandang bagay. At ito ang nagpaisip sa kanya na ang Kisayko ang pumihil sa kanya na magkaroon ng buhay sa high school na pinapangarap niya at ang pag-amin ng kanyang pag-ibig kay Rito. Ang pagsabog ng emosyon na ito ay nagpapaumapaw sa kanyang enerhiya, na nagpapahintulot sa kanya na palayain ang kanyang sarili at ipadala ang hindi kaaya-aya na Kisayko sa kalawakan na may isang malakas na suntok. Gayunpaman, agad siyang nawala ng lakas at natamba, ngunit nasalo siya ni Rito. Kaya, nagpasalamat siya Rito. Habang gumuguho ang gusali, isang malaking bato ang bumagsak patungo kay Chacha, ngunit winasak ito ni Rito ng malakas at sinabi sa kanya na si Hoshino ang nagpadala sa kanya bago niya ito imbitahan na sumama sa kanya. Sa labas, narinig ng mga babae ang pagsigaw ni Rito para humingi ng tulong, ngunit nang sumugod sila papunta sa kanya, nakita nila si Chacha sa isang anyong pang-adulto na ginagampanan ang isang eksena mula sa isang pelikula kasama niya. Pagkatapos ay nag-alok si Chacha na tulungan ang koponan na mapanatili ang kanilang enerhiya. Pagbalik nila sa kanilang base, nagulat si Joey nang makita na si Hoshino ngayon ay may doppelganger na kulay tsokolate na nakatira sa kanila, kaya tinanong niya kung si Chacha ba talaga ay isang Kisayko at hindi ang matagal nang nawawalang kakambal ni Hoshino. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, si Chacha ay nagbago sa kanyang anyong Kisayko at ipinaliwanag ni Rito na iyon ang dahilan kung bakit nila siya dinala doon. Kaya nagpa siya si Joey na ilagay siya sa kwarentenas habang nagsasagawa ng ilang pagsusuri sa kanya. Gayunpaman, nagmakaawa si Hoshino na huwag nang mag-quarantine dahil gusto niyang ipakita kay Chacha ang mundo sa labas, ngunit may mga pagdududa pa rin si Joey. Kaya ipinaalam ni Hoshino sa kanya na ang pisikal na kayarian ni Chacha ay eksaktong kabaligtaran ng ibang Kisayko, na magbibigay daan sa kanila na makakuha ng mas maraming enerhiya kaysa dati. Sinubukan ni Chacha na magpaliwanag pa, ngunit bigla siyang nadulas at napagtanto na aksidente niyang nahila ang mga plot guard ni Hoshino para ipakita ang kanyang tamang mga asset. At napagpasyahan ng ibang mga babae na katulad lang siya ni Rito. Nang makita ito, napagpasyahan ni Joey na mas makabubuti para kay Chacha na manatili sa team. Kaya, hiniling niya sa kanila na iuwi siya, ngunit hiniling niya sa kanya na gampanan ang kanyang tungkulin na punan ang team ng enerhiya. Kinabukasan, nagising si Hoshino at nakita si Rito na nakahiga sa tabi niya nang walang anumang gamit sa katawan. At natuwa siya na sa wakas ay nakapaglaan na sila ng oras na magkasama. Habang sinusubukan niyang umalis, biglang hinawakan siya ni Rito mula sa likuran at nagsimulang paglaruan ang kanyang mga makulit na bahagi. Ngunit labis siyang nabigla kaya't nagtago siya sa sulok. Nang makita niya ang buntot sa likuran nito, napagtanto niyang si Chacha pala iyon, kaya pinagalitan niya ito dahil ginagayan niya ang isang totoong tao sa kanilang tahanan sa halip na si Ranba gaya ng hiniling nito. Habang nagbabalik siya sa pagiging Ranba, ipinaalala ni Hoshino sa kanya na hindi niya kailangan ang enerhiya dahil natalo na nila ang mga kalaban. Ngunit sinabi ni Chacha na ang Kisayko ay patuloy na babalik hanggang sa matalo nila ang kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad si Chacha sa pasilyo sa kanyang anyo bilang aso, nabigo sa katotohanang hindi siya pinapayagan ni Hoshino na magkaroon ng enerhiya para sa kanya. At lumabas si Rito upang salubungin siya. Nang maalala niya na iniligtas siya nito noong nakaraang araw, nagpasya siyang tulungan siya bilang kapalit at tinanong siya kung saan ang pinagmumulan ng enerhiya nito. Sinabi ni Rito na hindi siya sigurado. Kaya, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang gumawa ng fusion kasama niya, at napansin ni Rito na hindi ito makagalaw or makaramdam ng kanyang katawan. Gayunpaman, nagpasya si Chacha na ibubunyag niya ang maanghang na mga lihim ng babae at nagmadaling gawin ito. Pagdating nila sa sala,
nakita nila si May, na ipinakilala ni Rito bilang pinaka-mature na miyembro ng koponan. Habang papalapit siya sa kanya, biglang natakot si May at umatras palayo sa kanya, ngunit tumalon si Chacha sa kanyang kondongan at gumawa ng isang cute na mukha, na siyang dahilan ng pagyakap sa kanya. Isinubsob ni May ang kanyang mukha sa kanyang mga tumatalbog na kastilyo habang humihiling na makipaglaro sa kanya, at ninanamnam ni Rito ang malambot na pakiramdam ng ilang sandali bago napansin na malapit nang sumabog ang kanyang tangke. Gayunpaman, nagpa siya si Chacha na gumawa ng 50 hakbang pa sa pamamagitan ng paggapang sa loob ng damit ni May at pag-alis ng kanyang mga takip sa plot upang palayain ang kanyang mga megaplot. Sinubukan ni Rito na pigilan si Chacha na magpatuloy pa, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-inom mula sa kanyang asset, dahilan upang si May ay magpakawala ng isang malakas na sigaw ng kasiyahan. Napansin ni May na ang pag-agos ng maanghang na enerhiya na kanyang naramdaman ay iba noong nilinis siya ni Ranba. At napagpasyahan niya na ang mga kakayahan ni Chacha ay tunay na totoo. Nang matapos si Chacha sa kanya, si May ay nanginginig sa sahig na parang isang laso na daga. At malapit nang mawalan ng malay si Rito dahil naranasan ng kanyang mga labi ang langit sa unang pagkakataon. Inaangkin ni Chacha na ang mga tao ay mga kawili-wiling nilalang dahil hindi pa siya nakakita ng sino man na ganito kasabik noon, ngunit tumungo siya sa susunod na silid kung saan nagsasagawa si Mumo ng ilang pag-unat at nag-alok ng tulong. Pumayag si Mumo ngunit nagbigay ng kondisyon na si Chacha ay kailangang magbagong anyo sa isang makapal na bersyon ng kanyang sarili. Nang magbagong anyo si Chacha, agad siyang nagsimulang maglaro gamit ang malalaking asset na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit naawa si Rito para sa kanya. Habang tinutulungan ni Chacha si Mumo sa kanyang pag-unat, nakaramdam si Rito ng kakaiba dahil ito ang unang beses na minamasahin niya ang katawan ng isang babae at napansin niya na wala itong kalaban-laban. Bigla, nagsimulang magayos si Mumo at napagtanto ni Chacha na ang kanyang pawis ay may kapangyarihan ding magdulot ng matinding pagnanais. Pagkatapos ay hiniling ni Mumo sa kanya na imasahe ang kanyang mga plot armor gamit ang pawis. Kaya, ginawa niya iyon at sumigaw si Mumo na parang isang prinsesa ng Disney na gumagawa ng dumi. Di nagtagal, nakita ni Chacha si Sura sa kanyang silid at sinubukan ni Sura na itago ang mga larawang iginuguhit niya, ngunit tumingin si Chacha at nakitang ang mga ito ay matinding larawan, na naging dahilan upang maabot din ni Sura ang kanyang limitasyon. Matapos matagumpay na masira ang tatlo sa mga babae, hinanap ni Chacha sa bahay si Hoshino bilang huling tao sa kanyang mga kalokohan. Ngunit nagmakaawa si Rito na tumigil siya upang maipaliwanag niya ang lahat. Habang naglalakad siya sa pasilyo, inamin ni Rito na hindi siya walang pakialam sa enerhiya tulad ng kunwari, kundi may malakas na damdamin para kay Hoshino. Pagpasok nila sa silid, nakita nila si Hoshino na inaalis ang kanyang mga takip sa plot, at ipinaliwanag niya na gusto niyang maligo. Kaya, nag-alok si Chacha na sumama sa kanya. Habang naliligo sila, sinabi ni Chacha na matagal na niyang hinihintay na gawin ito. At sinabi ni Hoshino na ayos lang sa kanya na manatili sa kanyang orihinal na anyo hanggat hindi siya nakikita ng mga tao sa labas ng kanilang tahanan. Samantala, nababalisa si Rito sa katotohanan na unang beses siyang maliligo kasama ang kanyang crush. Ngunit sinabihan niya si Chacha na lumabas ng banyo dahil ayaw niyang madikitan siya ng pawis nito. Biglang lumabas si Hoshino mula sa paliguan at natamba dahil sa sobrang pagiging clumsy. Kaya, muling nag-transform si Chacha sa kanyang anyong Rito upang tapusin ang sinimulan niya noong nakaraang umaga. Pagkatapos ay sinimulan niyang laruin ang mga asset ni Hoshino at lumapit upang halikan siya. Ngunit ipinahayag ni Rito na gagawin niya ang mga bagay na iyon sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, dahil ang damdamin lamang para sa kanya ay hindi nakabatay sa pagkolekta ng enerhiya at pinipilit ang sarili na lumabas sa katawan ni Chacha. Nagulat si Chacha na nagawa niyang malampasan ang kapangyarihan nito gamit ang kanyang matibay na determinasyon. Ngunit nagalit si Hoshino, inakala na sila ay nagsabuatan at binugbog sila. Kinabukasan, nalaman ng isang Kisayko na nawawala ang Reyna sa loob ng isang linggo at nagpa siya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay sa pamamagitan ng pagkulong sa mga tao sa mga webcam. Gayunpaman, biglang dumating si Hoshino at pinalipad ang naghahangad na maging Spider-Woman gamit ang isang napakalakas na suntok, ngunit isang kakaibang likido ang natapon sa kanya. At ipinaalala sa kanya ng Kisayko na marami siyang kasama na sumalakay sa lipunan ng tao bago lumipad palayo.
Nang dumating si Rito, napansin niya na kakaiba ang kinikilos nito. Kaya, sinabi niya kay Joey, na nagsiwalat na ginamit ng Kisayko ang kanyang mga kapangyarihan upang ibalik ang kanyang utak sa isang mas batang tao, ngunit ipinangako niya kay Rito na babalik ito sa normal sa loob ng 24 oras. Kinabukasan, hinabol ni Hoshino si Rito papunta sa paaralan at tinutokso ito sa klase, na nag-iwan sa lahat ng iba pang mga estudyante na nalilito. Habang naglalaro ng sports, biglang pinipilit ni Hoshino si Rito na maging partner niya, ngunit napagtanto niya na hindi ito nakasuot ng plot cover, kaya dinala niya ito sa infirmary at binalutan ng benda. Bigla, bumalik si Hoshino sa kanyang normal na sarili at labis na nahiya kaya hiniling niya na bumalik sa klase. Pagkalipas ng ilang araw, may mga batang nagtatago sa isang eskinita, naghihintay na dumaan ang dalawang babae sa isang imburnal para makita nila ang ilalim ng kanilang mga palda. Ngunit nahuli sila ng mga babae nang walang ingat. Kaya, humingi sila ng tawad at nagbigay ng ilang mga dahilan. Gayunpaman, isa sa mga babae na nagngangalang Shiko ang nag-alok sa kanila ng isang eksklusibong tingin sa kanyang mga asset. Ngunit nang malapit na silang tumingin, sinabi niyang nagbibiro lang siya at pinayuhan silang maghanap buhay upang hindi sila mawalan ng trabaho tulad ng sinumang tao. Samantala, sa base ng mga bayani, nakita ni Rito sa balita na mayroong isang bagong pandemya sa bayan, na nagpapahirap sa mga tao na magising mula sa kanilang magagandang panaginip. Pagdating niya sa klase, nagulat siya na wala ang kanilang guro dahil nahuli itong nagising, ngunit ipinaalam sa kanya ni Hoshino na wala rin ang buong klase. Kalaunan sa paliligo, isiniwalat ng ibang mga babae na nangyari rin ang katulad na bagay sa kanilang mga paaralan dahil sa labis na pagtulog. At isiniwalat ni Chacha na ang kanilang bagong kalaban, si Genmo, ay may kakayahang bitagin ang mga tao sa lupain ng Dreamland sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng pangarap na gusto nila, sa gayon ay pinapahina ang sangkatauhan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga Kisayko ay karaniwang umaasa sa isang mapayapang pagsalakay. Ngunit dahil nawawala ang reyna, ang buong organisasyon ay hindi maayos na pinamamahalaan. Kaya nagpa siya ang mga babae na pigilan sila. Kinabukasan, sinundan ni Rito ang mapa na ipinadala ng kanyang tiyuhin at dinala ang mga babae sa isang gusali, na pinaniniwalaan nilang tagwan ng Kisayko. Pagpasok nila sa gusali, sinalubong sila ni Genmo mula sa malayong lugar at sinabi kay Chacha na malapit na niyang pagsisisihan ang pagtataksil sa kanyang uri upang pumanig sa mga tao. Tinawag siya ni Mumo na lumabas upang si Hoshino ay maging Super Saiyan laban sa kanya at tinawag siyang duwag dahil sa pagtatago bilang isang tagapagsalita. Kaya, na-trigger si Genmo at ginamit ang kanyang ninjutsu sa kanila. Nagising si Rito sa isang panaginip kung saan nagkita sila ni Hoshino sa palaruan noong kanilang mga unang taon. Ngunit sa panaginip, sinabi ni Hoshino na sila ay nagde-date, na ikinagulat niya. Habang nagpapalamig sa loob ng playhouse, hiniling ni Hoshino kay Rito na sabihin ang salitang kiss ng 20 beses. At nang magawa niya, hiniling niya sa kanya na sabihin ang salitang nauna sa kiss. Nalito si Rito habang iniisip niya kung aling episode ng Family Feud ang tinatanong niya, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsagot at sinabi niya sa kanya na mali ang kanyang sagot. Gayunpaman, bigla siyang lumapit upang halikan siya. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Rito na mahal niya ito. Ngunit bigla siyang nagising sa isang silid na may tatlong magkakaibang bersyon ni Hoshino, tinatanong siya kung sino sa kanila ang tunay niyang iniibig. Habang pinipilit ni Rito ang isip at sumagot, lahat ng apat na bersyon ni Hoshino ay sumugod sa kanya at inalok siya ng kanilang mga asset habang hinihiling na pumili siya ng isa sa mga iniibig niya. Tulad ng isang tunay na giga-chad, ipinahayag ni Rito na mahal niya ang lahat ng bersyon ni Hoshino at nagsimulang tamasahin ang buong buffet na inihahain nila sa kanya habang nagdarasal na sana ay walang gumising sa kanya mula sa panaginip na ito. Samantala, ang dalawang babae mula kanina, sina Shika at Mona, ay dumating sa tagwan ni Genmo, at sinabi ni Mona na nararamdaman niya ang Kisayko sa loob, kaya pumasok sila. Kasabay nito, palihim na pumasok si Chacha sa panaginip ni Rito at sinabihan siyang bumalik sa realidad upang talunin niya si Genmo. Ngunit nagpa siya ang talunan na gusto niyang magsimula ng isang pamilya kasama ang kaibigan na kilala niya sa mundo ng kanyang panaginip. Ipinaalala ni Chacha sa kanya na nasa isang mundong puno ng delusyon siya kung saan wala na siyang mararanasan pa sa mga nakita na niya.
Ngunit nangako siya na sisiguraduhin niyang mararanasan niya ang mga bagay na hindi niya kailanman naisip kasama ang tunay na Hoshino. Kaya, sa wakas ay pumayag siyang bumalik. Pagkatapos ay inutusan niya siyang isuot ang kanyang relo at kurutin ang kanyang pisngi. At habang ginagawa niya ito, hiniling sa kanya ng mga nasa panaginip na pasayahin din ang tunay na Hoshino. Mula sa kanyang silid, napansin ni Genmo na ang isa sa kanyang mga bilanggo ay malapit ng magising mula sa panaginip, at nagpasya siyang pigilan ito gamit ang isang espesyal na kakayahan na tinatawag na hypnowaves. Ngunit biglang dumating sina Shika at Mona sa silid. Nagulat si Genmo na hindi gumagana ang kanyang hypnosis sa kanila. Ngunit isiniwalat ni Shika na ang kanyang eye patch ay talagang isang hero gear habang hinahamon siya sa isang laban. Samantala, nagising si Rito at natigilan siya sa nakitang lahat ng mga babae na natutulog sa paligid niya. Ngunit bigla siyang nakarinig ng isang malakas na kalabog sa silid na malapit dito. Sinubukan niyang gisingin si Hoshino, ngunit ipinaliwanag ni Chacha na madyay gising lamang sila pagkatapos talunin si Genmo. Kaya, nangako siya sa mga natutulog na dilag na ibabalik niya sila bago tumakbo upang harapin si Genmo. Pagdating niya sa base nito, nakita niya sina Shika at Mona na may kumikinang na hero gears at basag na uniforme, ngunit napansin nila na si Chacha ay isang psycho, kaya sumugod si Shika upang sirain ito. Gayunpaman, itinulak siya ni Rito palayo sa panganib at ipinaliwanag na si Chacha ay isa sa kanyang mga kakampi, at ito ang nagpaisip sa kanya na siya ay mula sa superhero team ng sangay ng Saitama, ngunit natamba pa rin siya habang hawak si Chacha. Habang hinihila siya palayo, tinawag niya itong manloloko at inihagis si Chacha kay Mona, ngunit biglang hinawakan ni Rito ang kanyang binti at sinabi sa kanya na hindi niya hahayaang kunin niya ang kanyang kaibigan. Nagulat si Shika na napigilan niya ang kanyang knockout blow, ngunit ipinaalam niya sa kanya na kasalukuyan silang nasa hangganan sa pagitan ng Tokyo at Saitama, ibig sabihin kailangan nilang magduel upang magpasya kung sino ang mananalo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at si Mona bilang mga bayani mula sa sangay ng Tokyo at ipinaliwanag na ang tuntunin ng kanilang duel ay kung sino ang unang magbuhos ng enerhiya ang siyang talo. Habang naghahanda si Rito para sa labanan, biglang inihampas ni Shika ang kanyang mukha sa lupa gamit ang kanyang mga paa at gumalaw sa kanya habang ipinapaliwanag na ginagawa niya ang kinakailangan upang manalo sa duel. Hinablot ni Rito ang kanyang asset sa pagtatangkang alisin ito sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi niya ito maigalaw dahil ang zero gear nito ay nagpapalakas sa kanyang pisikal na lakas. Habang mas matindi ang paglalaro niya rito, pinigilan ni Rito ang sarili na lumaban dahil ayaw niyang hawakan ang ibang babae maliban kay Hoshino. Ngunit biglang tinatrato ni Shika ang kanyang tainga na parang biskwit. Samantala, nanaginip si Hoshino kung saan niyakap ng kanyang nakababatang sarili si Rito habang sinasabing mahal niya ito, at ito ang nagpahiya sa kanya kaya nagising siya. Agad niyang ginaisang ang lahat ng iba pang mga babae, ngunit napansin nila na wala si Rito sa kanila. Pagbalik sa base, napagtanto ng lahat na malapit nang maabot ni Rito ang kanyang limitasyon. Kaya, tumalon si Chacha palayo sa kamay ni Mona at kinagat ito. Bigla, nabaliw si Rito at sinaktan ang katawan ni Mona hanggang sa maabot niya ang kanyang limitasyon. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Shika, at naalala niya na dati siyang isang babaeng hindi kayang humawak ng ibang tao, kahit na gusto niya talaga dahil sa kanyang sobrang sensitibidad hanggang sa siya ay naging isang superhero. Habang pinagpipistahan niya ang kanyang mga asset, sa wakas ay naramdaman niya ang lahat ng kasiyahang hindi niya nararanasan, at ang kanyang enerhiya ay kumalat sa hangin. Biglang bumalik sa kanyang katinoan si Rito at nagsimulang manligaw sa mga babae, ngunit biglang tumugon si Genmo at binihag sila. Gayunpaman, inalis sila ni Rito mula sa kanyang mga kamay, at ang mga babae ay gumawa ng isang dramatikong pagpasok sa pamamagitan ng pag-spam ng kanilang mga pangwakas na galaw kay Genmo hanggang sa siya ay masawi. Pagkatapos magbihis muli, ipinangako ni Shika kay Rito na aangkinin niya ito bilang kanyang biktima isang araw bago umalis kasama si Mona. Kinabukasan sa paaralan, nakikipaglaro si Hoshino sa kanyang kaibigang si Yona, at may narinig siyang boses sa kanyang ulo na nagpapayo sa kanya na sabihin kay Rito kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito at tumakbo upang ipagpatuloy ang kanyang pag-unat.
Pagkatapos ng palakasan, nagbibihis si Hoshino sa locker room nang muling magpakita ang demonyo sa kanyang isipan at sinabihan siyang dapat niyang iwanang bukas ang kanyang mga butones upang magustuhan siya ng lahat ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi nagulat si Hoshino dito dahil naghahalucinate siya nitong mga nakaraang araw, at pakiramdam niya na ang demonyo na Hoshino na patuloy na nagpapakita ay epekto ng likidong natapon sa kanya noong nakaraang laban. Habang naglalakad siya sa pasilyo, tinanong siya ni Dark Hoshino ng mas cute na pangalan, ngunit sinabi ni Hoshino na iyon lang ang pangalang angkop para sa kanya dahil galing siya sa kanyang madilim na nakaraan. Pagkatapos ay nagtanong si Hoshino tungkol sa kanyang kasuotan. Kaya, ipinaliwanag ni Dark Hoshino na gumawa siya ng isang bersyon ng kasuotan ni Ivana sa Abs Gala, ngunit ipinaliwanag ni Hoshino na nakakahiya itong tingnan. Ipinaliwanag ni Dark Hoshino na siya ay isang manifestasyon ng walang malay na pag-iisip ni Hoshino na lagi niyang pinipigilan, ngunit ito ay nakakainis kay Hoshino, kaya sinigawan niya ito na lumabas, ngunit nakita niya si Rito na nakatayo sa tabi niya. Agad na nanlumo si Rito nang akala niya ay kinakausap siya nito. Ngunit bigla siyang itinulak ni Dark Hoshino palapit sa kanya, at labis siyang nahiya kaya't tumalon siya palayo. Nang tanungin ni Rito kung ano ang nangyayari sa kanya, sinabi ni Hoshino na maayos lang siya, ngunit tinukso siya ni Dark Hoshino sa pamamagitan ng pagyakap sa mukha nito. Kaya, itinulak niya ito sa lupa at tumakbo palayo. Sa labas ng paaralan, tinanong ni Hoshino si Dark Hoshino kung bakit siya ini-stress, ngunit isiniwalat ni Dark Hoshino na hindi niya talaga siya maaaring hawakan dahil isa lamang siyang halusinasyon, at siya ang bumagsak sa mga bisig ni Rito ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi niya na si Hoshino ang may gawa ng kanyang maliliit at mapang-akit na mga aberya ng mag-isa. Ngunit sinabi ni Hoshino na imposible iyon at sinimulan siyang suntukin, na nagpaisip sa lahat ng nasa paligid na nababaliw na siya. Habang naglalakad pa uwi si Rito, iniisip niya kung ano ang nangyari kay Hoshino, ngunit nakita niya si Shika na nakaupo sa sulok at tinawagan siya nito para makipag-usap sa kanya. Habang nakaupo sa bangko, humingi ng tawad si Shika sa pagsipa sa kanya noong huling pagkikita nila at tinanong kung kasintahan ba niya si Hoshino, ngunit sinabi ni Rito na hindi niya ito kasintahan. Labis siyang natuwa kaya tinapik niya ito sa likod habang inalok na ipakita sa kanya ang kanyang mga asset, ngunit sinabi ni Rito na ayaw niya ng ganoon. Kaya, inalok niya ito na maging kaibigang H niya. Walang ideya si Rito sa kanyang sinasabi, kaya ipinaliwanag niya na ang mga kaibigang H ay mga kaibigan na nagtutulungan sa isa't isa na mag-ipon ng enerhiya at pagkatapos ay inilalagay ang kanyang numero sa telepono nito bago tumakbo palayo. Habang tumatakbo siya sa kalye, nakita siya ni Hoshino at nagulat siya na may isang miyembro ng sangay sa Tokyo na nasa kanilang lugar. Nang araw na iyon, nag-eehersisyo si Rito nang bigla siyang nakakita ng larawan mula kay Shika, na nagpapakita ng mga mamahaling gamit sa kwarto na binili niya sa Shopee, at agad siyang nataranta. Gayunpaman, naramdaman ni Shika na hindi ito sapat na nakapagpapasigla para sa kanya dahil hindi pa siya sumasagot. Kaya, inalis niya ang mga plot cover at kumuha ng isa pang litrato kasama ang lahat ng kanyang mga gamit na nakasabit, ngunit nagpasya siyang huwag itong ipadala. Bigla, kumatok si Mona sa pinto para tawagin siya para sa almusal, at labis siyang nagulat kaya hindi sinasadyang naipadala niya ang litrato kay Rito. Habang nagrereklamo siya sa kama, bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Rito na nagsasabing na hijack ng spam ang kanyang account, na ikinainis niya. Kinabukasan, dumating si Rito sa paaralan kasama si Hoshino, at nakasalubong nila si Shika sa gate, na nagbigay kay Rito ng pagkain, na inaangkin niyang mas mabilis na magpapalakas ng kanyang enerhiya kaysa sa ilang pagkain. Nagpasalamat si Rito habang namumula, ngunit namumula rin siya habang ipinapaalala sa kanya na mas marami silang nagawang nakakahiyang bagay ng magkasama. Gayunpaman, pumasok si Hoshino para magdepensa sa pamamagitan ng pagsasabi kay Shika na huwag kunin ang kanyang kasamahan sa koponan. Ngunit ikinatwiran ni Shika na walang kahulugan ang kanyang opinyon dahil hindi naman siya nito kasintahan or kaibigang H. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hoshino na siya lang ang makakaramdam ng enerhiya, na nag-iwan sa kanya na nalilito habang naglalakad. Habang nanananghalian, binuksan ni Rito ang bento box at namangha sa 5-star meal na inihanda ni Shika para sa kanya. Habang kumakain siya, nagulat siya na mas masarap ito kaysa sa alinman sa mga nangungunang putahe ni Gordon Ramsay. Ngunit nagselos si Hoshino at nagsimulang kumain ng mabilis.
Kalaunan sa bahay, nag-aaral si Hoshino ng cookbook para pahangin ang kanyang lalaki. Ngunit pinayuhan siya ni Dark Hoshino na gamitin ang kanyang home field advantage sa pamamagitan ng paghahain kay Rito ng masarap na 3-course meal sa kanyang katawan. Nataranta si Hoshino at iniisip ang pagpapakain kay Rito ng kanyang natural na pagkain, ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin. Kaya, binigyan siya ni Dark Hoshino ng kaunting dagdag na motibasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ito ang perpektong oras para makipaglaro kay Rito dahil kasalukuyang naliligo ito. Matapos isuot ang kanyang tuwalya, napagpasyahan ni Hoshino na hindi niya pipilitin ang sarili kay Rito, sa halip ay magpanggap na parang pumasok siya nang hindi niya nalalaman. Gayunpaman, nang pumasok siya, nakita niya na nakikipaglaro na si Rito kay Chacha, at tinanggal ni Dark Hoshino ang kanyang tuwalya, na inilantad ang kanyang mga asset kay Rito. Bigla, muling nabaliw si Rito at sinimulang sagorin ang katawan ni Hoshino hanggang sa pinalipad siya ni Hoshino gamit ang isang supercharger punch. Nang magkamalay si Rito, ipinaliwanag niya kay Hoshino na siya ay nagiging Hulk tuwing kakagatin siya ni Chacha, at dahil ginamit niya ang beast mode na ito kay Shika, inakala ni Hoshino na siya lang ang makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanya, ngunit sinabi ni Hoshino na ang kanyang beast mode ay ipinagbabawal na ngayon dahil masyadong mapanganib, at humingi ng tawad si Chacha sa pag-agaw nito sa kanya. Kalaunan, si Rito ay nasa isang madilim na kaharian kung saan ang isang madilim na bersyon ni Chacha ay nagsasabi sa kanya na sumuko sa kanyang mga pagnanais kung gusto niya ng mas maraming kapangyarihan. Habang inaabot niya ito, bigla siyang nagising mula sa panaginip at nakita si Chacha na natutulog sa ibabaw niya. Kaya, inihagis niya ito sa labas. Pagkatapos umalis ni Rito papuntang paaralan, ipinaalam ni Mumo sa ibang mga babae na ang punong himpilan ay nagpadala sa kanila ng isang libreng sample ng isang energy drink na nagpapalakas ng enerhiya. Ngunit ipinaalam ni May sa kanya na aksidenteng nadala ito ni Rito sa paaralan. Noong oras ng tanghalian sa paaralan, binuksan ni Rito ang inumin, ngunit biglang nagpakita muli si Shika at inabutan siya ng isang pagkain bago inagaw ang inumin mula sa kanya. Pagkatapos humigop, hiniling niya kay Rito na subukan din ito, ngunit nag-atubili siya dahil alam niyang ito ay isang hindi direktang halik. Biglang dumating si Hoshino at humigop ng inuming iyon para pigilan ang kanyang karibal na mawalan ng gana bago umupo sa tabi nila. Biglang nagsimulang kumilos ng kakaiba ang dalawang babae, at napagtanto ng dalawang selula ng utak ni Rito na ang inuming iyon ang dahilan kung bakit sila ganoon. Pagkatapos ng klase, tumungo sila sa isang karaoke joint. At pagkatapos umalis si Rito para kumuha ng inumin para sa kanila, hinamon ni Shika si Hoshino sa isang tunggalian para makita kung sino ang makakapagparami ng enerhiya kay Rito at tinanggap ito ni Hoshino. Pagbalik ni Rito, nakita niya silang dalawa na nakasuot ng cosplay na gamit, at sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan, ngunit tinukso siya ng matindi hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nang gabing iyon, umuwi si Hoshino, at isiniwalat ni Dark Hoshino na ang layunin niya ay siguraduhing magkakasama sina Hoshino at Rito. Pagkalipas ng ilang araw, ang buong team ay nakasakay sa bus at tinanong ni Mumo kung bakit sila biglang nag-field trip. Kaya, ipinaliwanag ni Joey na ginagantimpalaan sila ng headquarters para sa kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng isang magdamag na bakasyon sa beach. Nang marinig ito, natakot si Rito na baka agawin ng punong tanggapan si Chacha habang wala sila. Ngunit sinabi ni Joey na hindi kailangang mag-alala dahil alam ng punong tanggapan na isa siyang malaking tulong sa operasyon ng sangay ng Saitama at pinayuhan silang i-enjoy ng husto ang biyahe. Matapos silang ihatid sa dalampasigan ng Harakana, ipinaalam ni Joey kay Rito na babalik siya kinabukasan para sunduin sila at sinabihan siyang magsaya hanggat maaari. Habang hinahangaan ng mga babae ang tanawin ng karagatan, naghanap si Sura sa Google para sa karagdagang impormasyon tungkol sa dalampasigan at nalaman na ito ang unang espesyal na dalampasigan sa Japan. Nang mapansin nila na walang ibang tao sa paligid, nagpasya silang magsaya ng husto, at hinamon ni Rito ang mga babae na tumakbo papunta sa tubig. Habang tumatakbo ang iba papunta sa tubig, hiniling ni May kay Hoshino na sumama sa kanila habang inilalatag niya ang isang tuwalya. Kaya inalis ni Hoshino ang kanyang jacket at nauna nang tumakbo pati na rin si Rito na lumangoy sa tubig. Bigla niyang nakita ang mga asset ni Hoshino na lumulutang sa unahan, ngunit hiniling ni Mumo na manahimik siya dahil may plano ito.
Bigla siyang inihagis ni Hoshino at Sura sa karagatan at tumawa habang sinasabihan siyang tikman ang kaunting asin ng dagat. Bigla, napansin ni Hoshino na may kakaibang nilalang sa kanyang kamay, kaya't iwinagayway niya ito palayo at lumapag ito sa mga kamay ni Sura, na nakilala ito bilang isang sea cucumber. Nagulat si Hoshino na may hawak siyang isang bagay na mukhang napakapangit. Kaya ipinaliwanag ni Sura na hindi ito nakakalason or nakakapinsala. Gayunpaman, nang simulan ni Hoshino na laruin ito, ang sea cucumber ay nagtalsik ng kakaibang likido sa buong mukha niya at nahiya si Rito dahil nakita niya ang imaheng iyon ng 1,000,000 beses sa mga oras na hindi niya nakikita ang kanyang banyo. Habang nahihirapan silang maunawaan kung ano ang nilalang, narinig nila ang paghingi ng tulong ni May. Kaya't sumugod sila sa kanya at nakita ang isang buong kumpol ng mga sea cucumber sa paligid, na nagpagulat sa kanila. Di nagtagal, nagtipon sila sa loob ng kanilang hotel at nagreklamo si Hoshino na hindi sila makabalik sa tubig dahil sa lahat ng kakaibang mga sea cucumber roon. Pagkaalis ni Rito papunta sa banyo, dumating ang tagapangasiwa, si Yori, at binati ang mga babae. Kaya, humingi ng paumanhin si May sa pagdating ng mas maaga kaysa sa nakatakdang oras. Nang tanungin nila siya kung ano ang mga nilalang, sinabi niyang may mga bagong uri ng sea cucumber na tinatawag na pistol sea cucumber na biglang nagpapakita sa tag-araw ng maramihan. At kahit na patuloy niya silang nilipol, palagi silang muling namumunga at nagiging dahilan upang bumagsak ang kanyang negosyo. Pagkatapos ay pinayuhan niya silang huwag nang bumalik sa tubig. At naiinis ang mga babae dito dahil pista opisyal nila ito. Kaya, isiniwalat niya na may ilang mga exterminator na paparating. Sa sandaling iyon, dumating si Shika at inanunsyo na siya at ang kanyang koponan ay naroon upang asikasuhin ang mga sea cucumber, ngunit nagulat siya nang makita niya ang mga babae mula sa sangay ng Tokyo sa paligid. Pagkalabas ng banyo, hinahanap ni Rito ang lobby nang may lumapit sa kanya na isang lalaki at nagtanong ng direksyon papunta sa banyo ng lalaki, kaya itinuro niya ito sa tamang direksyon. Nang makita ng lalaki ang relo ni Rito, agad niya itong nakilala at ipinakita na isa siyang malaking tagahanga ni Rito bago tumakbo papunta sa banyo. Sa sala, naiinis si Shika sa katotohanang naroon siya para magtrabaho habang naglalaro ang kanyang mga karibal, at sinabi ni Mumo na ito ay isang kakaibang pagkakataon, kaya hinulaan ni Sura na bahagi ito ng plano. Bigla, dumating si Rito kasama ang kanyang fanboy na lumabas na miyembro ng sangay ng Tokyo at ang isa pang bayani ng Tokyo ay nagpakilala bilang si Yona at ang lalaki bilang si Toma. Pagkatapos, bumalik sila sa dalampasigan at pagkatapos gamitin ang kanyang observation hockey, sinabi ni Mo na kay Shika na walang kisaiko sa malapit, ngunit ipinaliwanag ni Yona na binanggit ng mga tao ang kisaiko na parang mga nilalang habang nilipol ang mga sea cucumber. Samantala, ang mga bayani ng sangay ng Saitama ay may sarili nilang maliit na pagpupulong sa sulok, at ipinaalam ni Hoshino sa iba na ang kisaiko ay nagtatago sa dalampasigan at gumagamit ng mga sea cucumber para itaboy ang mga tao. Lumingon siya upang tanungin ang squad ng Tokyo kung paano sirain ang mga sea cucumber, ngunit nakita niyang nilalaro nila ang mga ito na parang malambot na laruan. Ito ang nagdulot ng kanyang pagkalito, kaya ipinaliwanag ni Yona na ang tanging paraan para mapuksa ang mga sea cucumber ay ang itulak palabas ang lahat ng kanilang mga likido at patuyuan ang mga ito para hindi na sila makagalaw. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa kanila at agad na tumanggi si Hoshino. Ngunit agad na pinaglaruan ni Sura at Mumo ang mga sea cucumber. Nang tanungin ni May si Hoshino kung ano ang kanyang iniisip, sinabi niyang ang ganitong maanghang na aksyon ay dapat lamang gawin ng mga taong umiibig. Ngunit nagpa siya si Shika na parusahan sila dahil sa pagiging duwag sa pamamagitan ng pagbubuhos ng likido ng sea cucumber sa kanila. Habang nagre-relax sa ilalim ng isang tolda, sinabi ni Rito na natutuwa siya na naroon si Toma dahil napakalaki ng ratio ng kasarian. Ngunit nag-aalala si Toma na mas malamangan sila kung aatakihin sila ng kisaiko. Kaya, tiniyak sa kanya ni Rito na mayroon siyang sapat na enerhiya para harapin ang kahit isa sa kanila. Nang marinig ito, hiniling ni Toma na maging coach niya ito dahil ibang-iba ang kanyang enerhiya kaya hindi siya makakolekta ng kahit ano at nauuwi sa pagkabigo sa karamihan ng mga misyon. Mula nang marinig niya ang tungkol sa kabayanihan ni Rito laban sa mga kisaiko, itinuring niya itong isang idolo. Kaya, hiniling niya Rito na ibahagi ang isang trick para sa pagkolekta ng enerhiya. Bilang isang kapwa lalaki,
Naiintindihan ni Rito ang nararamdaman nito sa pagnanais na suportahan ang iba. Kaya, nagpasya siyang tulungan ito. Bigla, narinig nila ang sigaw ng babae. Kaya, nagmadali silang lumapit para tingnan ang mga ito. Pagdating nila, nakita nilang natatabunan sila ng mga sea cucumber. At sinabi ng Kisayko na namamahala sa kanila na nagngangalang Namachu na pagbabayaran niya sila sa pananakit sa kanyang mga allopiers sa pamamagitan ng pag-ubos ng lahat ng enerhiya ng mga babae. Nagreklamo ang mga babae na hindi nila ma-access ang kanilang enerhiya. Kaya, nakipagkita si Rito kay Thomas sa likod ng isang bato at sinabihan siyang tanggalin ang mga sea cucumber sa mga babae habang kinakaharap niya ang Kisayko. Gayunpaman, napansin ni Rito na wala siyang nararamdamang enerhiya kahit na nakikita niya ang mga babae sa isang mahinang posisyon at itinuro ni Toma na may dalawang sea cucumber sa kanyang likod. Habang natutuklasan ni Namacho ang kanilang pinagtataguan, napagtanto ni Rito na wala na siyang sapat na enerhiya para lumaban. Kaya, hiniling niya kay Toma na iligtas ang mga babae. Pagkalabas nila sa kanilang pinagtataguan, biglang inihagis ni Toma si Rito sa ibabaw ng mga babae at ipinakita na ang kanyang enerhiya ay pagpapahalaga lamang ng isang manunood. Tulad ng paliwanag ni Rito sa mga babae, nagalit si Toma sa loob at ang kanyang Excalibur ay naging nuclear, na nagpaputok ng isang pagsabog na Sum-Iris sa Kisayko. Nang gabing iyon, ang mga babae ay nagpapalamig sa paliguan habang si Rito ay nakikipag-usap kay Tama ng parang lalaki. Ngunit biglang nahulog ang tuwalya ni Toma, na nagpakita ng kanyang asset bilang babae. Ngunit sinabi niya na medyo mas malaki lang ito kaysa sa normal. Kinabukasan, pumasok sina Shika at Mumo sa silid ni Rito at nakita siyang nasa kakaibang posisyon kasama si Toma. Kaya, nagpasya silang tuksuhin siya sa kanilang mga pakana. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-almusal, at nag-alok si Yona na mamasyal sa Tokyo mula sa sangay ng Saitama bilang gantimpala sa kanilang tulong. Kaya, binigyan siya ni Sura ng rekomendasyon. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rito kay Joey na mananatili sila sa ibang araw, at nagpasya si Joey na matulog dahil nagtrabaho siya buong gabi sa mga super suit ng bayani. Maya-maya, gin-icing ni Chacha si Joey at sinigawan siya dahil hindi siya naghanda ng almusal para sa kanya hanggang tanghali, kahit na tinulungan niya siya buong gabi sa mga suit, at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na makita sila ni Rito at ng iba pa. Kinabukasan, dumating ang mga bayani sa istasyon ng Akihabara, at ginamit ni Shika ang kanyang gamit upang i-scan ang lahat ng mga babae upang malaman ang kanilang bilang ng enerhiya. Samantala, inilapag ni Rito ang kanyang bag sa isang locker at tinanong si Toma kung si Yona ay isang regular na taga-Akihabara, na kinumpirma ni Toma na siya ay isang regular. Habang sumasali sila sa gang, sinuri rin sila ni Shika at tinawag ang atensyon ng grupo para magmungkahi na maghiwa-hiwalay sila dahil ang paglipat sa isang malaking grupo ay maaring makalinlang sa mga tao na isipin na sila ay mga talunan. Iminungkahi ni Mona na hatiin sa 4 hanggang 5, at nagpasya si Shika na ang mga miyembro na may pinakamataas na marka ng enerhiya ang dapat pumili kung aling koponan ang kanilang sasalihan, ngunit tinanggihan ni Hoshino ang planong iyon dahil ayaw niyang ibahagi ang kanyang marka ng enerhiya. Iminungkahi ni May na gumamit ng laro ng gunting papel bato para magdesisyon. At pagkatapos ng laro, napunta si Rito sa parehong koponan kasama sina Yona, May, Sura, at Toma. Kaya, nagpasya ang mga miyembro ng Tokyo sa bawat koponan na pamunuan ang tour. Habang sila ay nagpapatuloy, sinisisi ni Shika si Hoshino sa pagiging dahilan kung bakit wala si Rito sa kanilang koponan. Ngunit binaliktad ni Hoshino ang Uno Reverse sa pamamagitan ng pagbanggit sa katotohanan na siya ang nagmungkahi ng paghihiwalay sa simula pa lang. Nang makita ito, sinabi ni Mumo kay Mona na sina Shika at Hoshino ay naging matalik na magkaibigan. At masaya si Mona tungkol dito dahil sa wakas ay nakapag-bonding na siyang muli sa kanyang minamahal na si Mumo. Samantala, ang kabilang grupo ay dumating sa isang kafe kung saan hinahangaan nila ang ilang mga kwago na nakadisplay, at ipinaliwanag ni Yona na ang mga ganitong uri ng niche shop ang nagpapa-espesyal sa Akihabara. Habang pinagmamasdan ang mga kwago, nakahanap si Toma ng isa na eksaktong kamukha ni Rito, at napansin din nila na ang asawa ng ibong Rito ay eksaktong kamukha ni Hoshino. Kaya, kumuha ng litrato si Rito para ipakita kay Hoshino pagbalik nila, habang tinutokso siya ni Yona. Samantala,
dumating ang Grupo B sa isang tindahan na may maraming items, at sinigawan ni Hoshino si Mona dahil sa pagsisinungaling na dinadala nila siya sa isang hero shop. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Momo na ang unang palapag ay mga gag-gift lamang habang ang mga tunay na gamit pang matanda ay nasa itaas at pinayuhan siyang bumili ng ilang mga bagay kung sakaling may emergency, ngunit sinabihan siya ni Hoshino na ilayo sa kanya ang mga isinumpang item na iyon. Nang mapansin ni Hoshino na tinatitigan sila ng mga tao, nahiya siya at tumakbo palabas para magpahangin. Habang sinusubukan niyang huminga, tinalon siya ni Shika gamit ang isang laruan at tinukso siyang maging inosente kahit na isa siyang bayani. Pagkatapos ay itinuro niya na ang relasyon ni Hoshino ay hindi pa umuunlad at nagbanta na ilalagay ang V-card nito sa sober niya sa susunod nilang pagkikita at napagtanto ni Hoshino na nasa alanganin siya. Kaya, ang kanyang madilim na alter ego ay tila tumulong sa kanya. Samantala, ang Grupo A ay nasa arcade at si Mei ay labis na nabibigo sa Call of Duty habang ginalugad ni Rito ang lugar. Nakahanap siya ng isang laro na may kasamang mga virtual heroine at ipinaliwanag ni Yona na sa laro, ang matalik na kaibigan ng manlalaro, na nakatira sa tabi ng bahay, ay tumutulong sa kanya sa pag-aaral. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na subukan ito. Kaya inilagay ni Rito ang virtual reality headset at nagsimulang makipag-usap sa bida. Habang hinahangaan ni Rito ang realismo ng laro, inilantad niya ang kanyang mga asset sa harap niya, ngunit labis na nabalisa at nawalan ng malay bago pa man siya nito mahawakan. Narinig ni Rito ang tunog ng kanyang pagkahulog at tinanggal ang kanyang headset, para lamang makita si Yona na walang magawa na nakahiga sa sahig. At hiniling niya sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari. Gayunpaman, sinabihan siya ni Rito na huwag nang subukan muli ang mga bagay na tulad nito sa kanya dahil mayroon na siyang gusto. Ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na hindi sila nangongolekta ng enerhiya sa sangay ng Tokyo sa ganitong paraan. Kaya, humingi siya ng paumanhin at inamin na ang sangay ng Saitama ay kahanga-hanga dahil matatag sila kahit na prangka. Nang gabing iyon, nagpaalam ang sangay ng Tokyo sa koponan at naligaw si Rito, ngunit nakasalubong nila si Hoshino, na nagmungkahi na umuwi ng magkasama. Sa tren, ipinakita ni Rito kay Hoshino ang mga larawan ng mga kwago na kamukha nila, at sinabi niyang mas gusto niya ang kamukha ni Rito, na naging dahilan upang mamula ito. Pagkatapos bumaba sa istasyon, napagtanto nila na nakalimutan ni Hoshino ang kanyang hairpin sa tren. Kaya, nagmadali si Rito para hanapin ito. Maya-maya, natagpuan nila ang hairpin sa tren at nagpasalamat sa driver ng tren dahil hindi nila ito isinasanla, ngunit pinayuhan niya si Rito na pangunahan si Hoshino habang naglalakad palayo. Habang naglalakad sila sa kalye, tinanong ni Hoshino si Rito tungkol sa palamuti sa buhok dahil may bahagi ng kanyang alaala na malabo, ngunit sinabi niyang hindi ito mahalaga. Kaya, hinawakan niya ang kamay nito habang nagmamakaawa hanggang sa tuluyan na itong yumuko. Di nagtagal, umupo sila sa isang bangko kung saan isiniwalat ni Rito na ibinigay niya sa kanya ang palamuti sa buhok noong bata pa sila bilang paraan ng pag-alok sa kanya. Nang marinig ito, nagsimulang matarante si Hoshino dahil sa pag-propose niya kay Rito, at pinagalitan niya si Dark Hoshino dahil sa hindi niya pagsasabi sa kanya ng mas maaga. Ngunit bigla silang nakarinig ng ingay mula sa palumpong sa likuran nila, na nagpagulat sa kanila. Gayunpaman, ito ay naging isang rakon, at nabitawan ng rakon ang larwang pang-aliw na binili ni Hoshino bago tumakbo palayo. Kaya, tinukso siya ni Rito para dito. Biglang gumana ang kanyang hero gear, dahilan para masira ang kanyang kasuotan, at agad niyang hinayla si Rito sa ilalim niya para maiwasan ang pagkakita sa kalsada. Pagkatapos umalis ng babae, isinuot niya ang hoodie ni Rito at sinabi kay Rito na sasagutin niya ang kanyang proposal pagkatapos nilang malipol ang lahat ng Kisayko, ngunit binalaan niya itong huwag makipag-usap sa ibang babae hanggang sa panahong iyon. Sa isang gusali sa kung saan, isang babaeng nakadisplay ang nagsabing sanay na siya sa kanyang kasalukuyang katawan at idineklara na sisimulan niya ang kanyang plano na buwagin ang mga superhero. Kinabukasan, umuwi si Rito at Hoshino, at sinabi sa kanila ni Chacha na kailangan nilang bisitahin si Joey sa araw na iyon, ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Rito dahil hindi sinasagot ng kanyang tiyuhin ang kanyang mga tawag. Maya-maya, nakipaglaban si Rito sa isang mukhang Pokemon na Kisayko.
At tulad ng isang tunay na tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, sumuntok siya ng malupit, na nagpabagsak sa kanya, na nag-iwan ng butas sa kanyang tiyan. Nagmadaling pumasok si Chacha at tinanong kung ayos lang siya, at sinabi niyang malapit na niya siyang tapusin, ngunit inutusan siya ni Chacha na lumayo sa kanya. Bigla, inatake siya ng Psycho sa likod gamit ang kanyang tail stinger at tinawag siyang talunan dahil sa pagbaba ng kanyang bantay bago naging alikabok. Noong una, maayos naman ang pakiramdam ni Rito, ngunit biglang may lumabas na whistle mula sa kanyang pakete at tumakbo palayo, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Chacha na ang Psycho na natalo niya ay may kapangyarihang paghiwalayin ng mga lalaki mula sa kanilang mga launcher sa pamamagitan ng pagtusok sa kanila, na nagpapababae sa kanila. Sa isang lugar sa bayan, ang ginang kanina ay nagbibigay ng talumpati sa kampanya, na inanunsyo na bibigyan niya ang mga babaeng ito ng Nobel Peace Prizes kung siya ay magiging gobernador. At hinabol ni Rito ang whistle ng desperadong hindi alam na unti-unti itong nagiging babae. Pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo sa bayan, sa wakas ay nahuli ni Rito ang whistle, ngunit sinabihan siya ni Chacha na ilagay ito agad sa lugar nito dahil ang pag-aaksaya ng mas maraming oras ay maaaring maging permanente na siyang babae. Ngunit tumalon ang whistle palayo sa kanyang kamay at tumakbo sa isa pang silid. Nang sandaling iyon, umuwi si May at nakita si Rito na naghahanap ng kanyang mga bahagi ng katawan, ngunit hindi niya ito nakilala. At sinabi sa kanya ng kanyang mga pandama na parang gagamba na malapit nang dumating ang malas, ngunit hindi niya ito pinansin at pumasok lamang upang makita ang mga babae at ang dalawang hayop. Mabuti na lang at hindi nila siya nakilala. Bigla, sinimulan ni Ronba ang paghabol sa whistle at sinubukan silang pigilan ni Hoshino, ngunit natisod at nahulog kasama si Mumo. Pagkatapos maligo, niyaya ng mga babae si Rito na sumama sa kanila. Habang magkasama sa paliligo, tinanong ni Mumo ang binabaing Rito kung mayroon siyang gusto, at sinabi niyang wala siyang iniisip. Ngunit biglang nagsimulang maglaro si Mumo sa kanyang mga asset dahil sa selos. Napansin ng mga babae na ang whistle ay umuunat, kaya sinimulan nilang hugasan ang katawan nito, at nagsimulang mag-init ang utak ni Rito dahil walang ideya ang mga babae na hinuhugasan nila ang kanyang mga bahagi ng katawan. Sinubukan niyang lumabas sa pool para hulihin ito, ngunit nadulas at ang whistle ay tumalon pabalik sa orihinal nitong lugar, dahilan upang siya ay magbagong anyo muli bilang isang lalaki. Di nagtagal, nabalitaan ng team sa balita na si Joey ay naaresto sa ilalim ng batas ng bagong gobernador. Kaya, ibinigay ni Chacha kay Rito ang isang flash drive, na itinago ni Joey kung sakaling may mangyari sa kanya. Matapos ilagay ang data mula sa flash drive sa kanyang gear, binigyan ni Chacha si Rito ng ilang instruction, na nagpapahintulot sa kanya na isuot ang kanyang hero suit sa unang pagkakataon, na nagpapamukha sa kanya bilang isang timo na bayani. Nang tanungin nila kung ano ang ginagawa nito, ipinaliwanag ni Chacha na pinapalakas nito ang enerhiya habang lumalaban dito, ibig sabihin ay hindi na masisira ang kanyang mga damit. At humanga ito sa mga babae. Bigla, nakatanggap sila ng tawag mula sa headquarters. At pagkatapos makausap ni Rito ang mga nakatataas, ipinaalam niya sa team na kailangan nilang kunin ang kanilang zero gears at umuwi agad dahil pansamantalang pinagbawalan ang grupo. Pagkalipas ng isang linggo, sina Rito at Hoshino ay naglalakad papunta sa paaralan, at napansin niya na nalulumbay si Rito. Kaya, kinuha niya ang zero gear ni Hoshino at sinabihan itong mag-enjoy sa high school bago niya ito maibalik. Sa paaralan, humingi ng tulong ang kaibigan ni Hoshino dahil may gusto ito sa kaibigan ni Rito. Kaya pagkatapos ng klase, niyaya niya si Rito na sumama sa festival kasama ang kaibigan nito. Habang nagaganap ang pagdiriwang, nagtipon-tipon ang lahat ng estudyante, ngunit sinabi ng kaibigan ni Rito na abala si Rito sa trabaho. Kaya nagsimulang mag-alala si Hoshino kung nasaan siya. Maya-maya, nakita niya si Rito malapit sa isang ilog na mukhang bagbog, at ipinaliwanag niya na nakalaban niya ang Psycho nang walang dala habang papunta roon. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Hoshino na plano ng mga Psycho na atakihin ang lugar ng paputok sa pagdiriwang. At nang sumugod sila roon, nakita nila ang isang Psycho na nagpapahayag na plano niyang sirain ang lahat ng naroon gamit ang mga paputok.
Ipinaalala ni Hoshino kay Rito na ipinagbabawal sa kanila ang paggamit ng kanilang mga Zero Gears, ngunit sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit siya naging bayani ay dahil gusto niyang protektahan ang pag-iibigan ng ibang tao dahil hindi niya maprotektahan ang sarili niyang sarili. Nang marinig ito, hiniling ni Hoshino kay Dark Hoshino na tulungan siyang itaas ang kanyang energy. At nang magawa niya ito, hinalikan ni Hoshino si Rito sa pisngi. Bigla, isang pag-agos ng enerhiya ang nagpabago sa kanyang mga damit at ginawang hero gear, at sinira niya ang Kisaiko gamit ang isang magarbong atake, na nagpakawala ng mga paputok sa kalangitan. Nang sandaling iyon, dumating ang iba pang miyembro ng team at inamin na palihim din silang gumagawa ng mga gawaing pangbayani. Habang nakatitig sa poster ng bagong gobernador, napagtanto ni Chacha na pamilyar ang gobernador, at nagpa siya si Rito na kailangan nila siyang makilala para malaman kung sino siya. Kinabukasan, umalis ang gobernador na si Iwaso sa kanyang opisina pagkatapos magbigay ng talumpati at sumakay sa isang kotse na nagmaneho sa kanya sa unahan. Gayunpaman, sumakay si Rito at ang mga babae sa isang taxi sa likuran niya at hiniling sa driver na sundan siya. Mas maaga sa araw na iyon, magkakasamang naghahaponan ang barkada, at nagpa siya silang pumunta mismo sa gobernador at gamitin si Chacha para malaman kung siya ay isang Kisaiko or hindi. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Chacha si Rito kung kapaki-pakinabang ba siya dahil inaalagaan pa rin siya ng lahat pagkatapos mabuwag ang team. Pero sabi ni Rito, lagi siyang kapaki-pakinabang sa kanila at ipinaalala sa kanya na hindi sana nila nakuha ang kanilang mga suit kung wala siya. Pagkatapos may hatid, napagtanto ng mga babae na magiging kainahinala kung bigla silang dadaan sa bahay ng gobernador ng magkasama. Kaya, nag-alok si Chacha na magbalat kayo. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni May na maaari siyang malagay sa panganib, ngunit ipinaliwanag ni Chacha na gusto niyang maging mas kapaki-pakinabang sa kanila dahil binigyan nila siya ng lugar na dapat pag-aari at gusto niyang gawin ang kanyang makakaya upang makabalik doon. Sumumpa si May na ililigtas siya ng team kung siya ay malalagay sa panganib. At sinabi sa kanya ni Rito na ang misyon ay maghanap lamang sa paligid ng bahay ng gobernador para sa mga palatandaan na siya ay isang Kisaiko at bumalik kung walang problema. Pagkatapos ng pulong ng estratehiya, nag-transform si Chacha bilang isang tagahatid ng pakete at nag-doorbell, ngunit ang gobernador ang sumagot sa pinto ng nakasuot ng kanyang damit panligo, na nag-iwan sa lahat na natigilan sa laki ng kanyang mga asset. Habang inaabot niya ang pakete sa gobernador, nagdikit ang kanilang mga kamay at biglang nalaglag ang pakete sa sahig bago pumasok sa loob. Nang makita ito, nag-alala ang lahat para kay Chacha. Kaya tumakbo sila papasok sa gusali para hanapin siya. Nawalan ng laman ang sala. Kaya ginalugad nila ang bahay hanggang sa matagpuan nila si Chacha sa isang silid. Pagpasok nila sa silid, nakita nila ang gobernador na yakap-yakap si Chacha habang tinatawag itong minamahal na anak. Dahil dito, napagtanto ng lahat na ang gobernador ay ang reyna ng mga Kisaiko. Kaya sinuntok siya ni Rito ng malakas. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na nakaiwas ang reyna at ipinaalam sa kanila na hindi sila maaaring umalis ng silid dahil puno ito ng mga materyales na may enerhiyang kryptonite bago dinala si Chacha sa susunod na silid. Pagkatapos ay kinausap ni Mumo ang lahat sa silid, na maaaring pinagtaksilan lang sila ni Chacha, ngunit ikinatwiran ni May na hindi niya ginawa iyon dahil mukhang nasa kawalan siya ng ulirat. Samantala, ang reyna ay kumakain ng hapunan kasama si Chacha habang ipinagmamalaki kung paano niya ginamit ang kanyang kakayahang kontrolin ang lahat ng Kisaiko para pumanig kay Chacha. Gayunpaman, nang hilingin niya kay Chacha na makialam, tumanggi si Chacha. Kaya ginamit niya ang kanyang mind control sa kanya habang sinasabi ang kanyang plano na tipunin ang mga tao sa isang silid at ubusin ang kanilang enerhiya tulad ng mga baka. Nang marinig ito, nagawa ni Chacha na makawala sa kanyang spell at sinabi sa kanya na hindi niya hahayaang gawin niya ito. Samantala, sa kabilang silid, napagtanto ni Rito at ng mga babae na hindi nila maaaring masira ang mga pader gamit ang kanilang mga pag-atake or makipag-ugnayan sa sinuman mula sa labas. Ngunit isiniwalat ni Mumo na may paraan para makatakas sila, na isang bawal sa sangay ng Saitama. Agad na tinanggihan ni Rito ang ideya, ngunit ipinaalala ni Hoshino sa kanya na ito ay isang emergency at tinanong si Mumo kung ano ito. Isiniwalat ni Mumo na ang sikretong pamamaraan ay para sa kanilang lahat na gawin ang gawain ng sama-sama, at natarante si Hoshino. Kaya,
Ipinaliwanag niya na tanging ang enerhiyang inilalabas mula rito ang maaaring makalusot sa pinto. Kalaunan, nagising si Rito sa dilim at itinapon ni Mumo ang kanyang mga trunks, kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Hinabol siya ni Mumo, ngunit nahuli niya si May. At hindi nagtagal ay naabot ni May ang kanyang limitasyon. Habang hinahanap ni Rito ang kanyang mga trunks, nakasalubong niya ang mga asset ni Sura. Ngunit dahil hindi niya makita ang mga ito, inamoy niya ang mga ito at lumakad. Samantala, nagtatago si Hoshino sa sulok, ngunit biglang hinawakan ni Rito ang kanyang kamay, kaya natarante siya at natamba ito sa ibabaw niya. Kasabay nito, hinahabol ng Reyna si Chacha at idineklara niya na miyembro siya ng superhero team. Kaya, nagpa siya ang kanyang ina na tapusin siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naabot ng lahat ng mga bayani ang kanilang mga limitasyon sa enerhiya at nagbago sa kanilang mga kasuotan bilang Avengers. Pagdating nila sa pinangyarihan, tiniyak nila kay Chacha na ligtas na siya ngayon. Ngunit nagpa siya ang Reyna na turuan sila ng leksyon. Biglang nagpakawala si Sura ng isang atake gamit ang pakpak sa Reyna mula sa likuran, ngunit nakaiwas siya. Napagtanto ng Reyna na wala siyang pagkakataon laban sa mga bayani, kaya tinawag niya ang isang higanteng pugita, na nagbihag kina Sura, Mumo, at May, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Gayunpaman, tiniyak ng mga babae kina Hoshino at Rito na magiging maayos sila. Kaya, sumugod sila upang harapin ang Reyna. Matapos makuha ang enerhiya mula sa mga babae, ang pugita ay naging kasing laki ng Titanggan, kaya kinagat ni Chacha ang bawat isa sa mga babae, na nagbigay daan sa kanilang lahat na mag-beast mode at wasakin ang halimaw gamit ang isang malaking alon ng enerhiya. Samantala, sina Rito at Hoshino ay tumatakbo sa kagubatan upang hanapin ang Reyna, ngunit bigla niyang kinagat si Hoshino bago ibunyag na kaya niyang kontrolin ang sino mang binigyan niya ng dugo. Habang nasa ilalim ng spell ng Reyna, sinimulang atakihin ni Hoshino si Rito gamit ang kanyang plot armor, at ipinagmalaki ng Reyna ang kanyang mga plano na nakawin ang kanilang enerhiya. Ngunit gumamit si Rito ng isang pag-amin ng pag-ibig upang maibalik sa kanyang katinoan si Hoshino. Pagkatapos, ang dalawang lovebird ay nagpakawala ng isang napakalakas na combo attack na Sumire sa Reyna, ngunit sinira rin ang kanilang bagong gamit panglaban.